So guys, yung bihis na natin ngayon, no, sobrang fan ako ng mga gawa nito. Sobrang galing nitong photographer na to, mapa-candid, mapa-artsy, dark and moody, lahat nandito kay Boss Mox Di ba? So, ayan. Pakilala natin ang ating number 1 sa funny, candid, king niya, hari no? Sabi nga nila, ikaw yung hari ng funny and moody. Funny and moody candid, di ba? So, yan. Si Boss Moki. Yan. Boss Mox. Yan. Hindi ako sanay pala tumingin sa camera. Parang ayoko tumingin sa camera. Tayo na lang ako titingin. Hindi, tayo na lang mag-uusap So, mamaya, papakilala na naman tayo. Ayan. Ano guys? Ayan. Start na tayo. Dire-diretso na to. Yes, Boss Mox, to first question. Pwede mo bang i-share yung journey mo ng wedding videography and bakit ito yung napili mong path, no? Ito, kasi dati nagbabanda ka Diba? Parang, tsaka yun nakwento mo sa akin kanina, iba rin yung mga bandang napagtugtugan mo Sobrang mga sikat din So, bakit ka naging wedding photographer? Nung time kasi na tumutugtog nga ako, nagbabanda ako. Actually, gusto mo malaman paano ako nagkaroon ng camera. Una kong camera, napulot ko. Napulot mo saan? Sa Puerto Galera. Ah, talaga? Noong 2004. Anong unit yan? Canon Ixus something. Puta, di ko na alam yun. Point and shoot na red. Naghanap kasi ako ng iinuman sa sand. Tapos sinisipa-sipa ko lang yung sand para pumantay. Lalagyan ng balabal. Tapos biglang may sumabit sa paa ko na, alam mo yung tali ng cellphone. Ay, sa kamay. Yun. Sumabit. Pag ako binulsa ko agad. Kala ko yung cellphone di ba? Sobrang kupal. 2003 pa, 2004 kupal na lang. Anyway, yun. Tapos binulsa ko. Tapos nung umaga ko na nalaman na camera siya. Tapos yun. So, hindi mo tinignan yun? Hindi ko tinignan. Kasi binulsa ko agad Kasi baka may makakita tayo. So kinabukasan kasi nag-inom na kami. Kinabukasan ko na siya nakita. Tayo na, ano pala to? Pwede mo muna, di ba? Ano pala siya? Camera pala siya. Ixus. Yeah. Point and shoot. Although, na-expose naman ako kasi yung brother ko, yung kuya ko na architect, nag-film photography din siya dati. Tapos madami kami sa bahay nung mga yung mga slide pa siya. Oo, yung parang may goggles ba yun, tapos lalagay mo? Hindi, siya, parang projector. Isa-slide up, tapos magpo-project sa wall. Ganon. Ang ganda nun Lagi ko tinitingnan nung bata ako yun. Yung ganyan yung mga kasal ng mga lola natin. Yan. Tapos maliit lang. Maliit lang siya. Tapos yun. Tapos yung nagkaroon nga ako nung parang first camera ko yun So, pinag-shoot ko lang nung Siyempre, finormat ko. Tingnan mo na yung mga laman. Foreigner ba yung may-ari? Hindi. Pinoy. Pinoy. Pero hindi ko na kayang hanapin sa Puerto Galera yun Sabi ko, burahin ko na to. So, yun. Wala pa namang nun. Wala pang, yung mga travel, wala pang Facebook nun So, di ba wala ebidensya. So, yun. Doon ako nag-start mag-shoot ng mga tao. So, yun yung mag-shoot gamit ng tao. Mga friends lang, ganyan. Pero nung nagbabanda na ako, una kong camera, D90X. Nikon D90X. Doon ako nag-start mag-shoot ng mga tao pag may gig. As in, candid lang din. Hindi ko sila tinatawag. Nag-shoot lang ako ng mga guests. Bago kami tumugtog. Ganyan. Pindot. Tapos, parang doon ko lang nakita, wala talagang, self-taught. As in, wala akong idea ng yung mga dati, yung mga pa-manual, mga ganyan. Nagbasa lang ako niyan habang nasa office. At saka yung time na yun, wala pang YouTube Wala. Diba? Wala pa. Merong YouTube, puro kalukuhan. Tapos yung wala kang mapanood talaga na maayos Wala pa yung mga nagtuturo. Wala pa. Mga tutorial. Wala pa yan. So, basa talaga. Mahilig naman ako magbasa. So, nabasa ako online. Ako noon, bibili pa ako magazine. Talaga? Yung mga cinematography magazine. Sa book sale. Maghahanap ako noon. Yun yung ginagawa ko. Yun. Tapos yun. Wala ko kasi yung idea na ang photography, pwede kang bayaran. Pwede kang kumita. Wala wala sa isip ko yun. Kumbaga passion mo na lang. Gusto ko lang mag-shoot. Parang ganun. Gusto ko lang makita yung mga sinushoot ko. Ganyan. Upload ko sa computer, post ko sa Friendster. MySpace. Puta, sobrang titos na. Baka hindi nyo alam yun, guys. Sorry teka. Yung kung di nyo inabot yung Friendster tsaka yung MySpace,
Ano yun? Yun yung social media dati ng mga millennial. Di ba? Yung magsusulat ka ron sa wall, ano tawag doon? Testimony. Pa-testimony naman, di ba? Tapos maraming makulay yan. Pwede mong i-design. Pwede mong design. Pwede mo lagyan ng music. Yes, yun yung Friendster tsaka yung MySpace. Yun yung Facebook and Instagram namin dati. Yes, sir. Yeah. Okay. Diretso, Paps. Ayun. Tapos, yun nga, hilig lang ako magbasa. Pero saka yung mga binabasa ko nun, hindi tungkol sa wedding. Walang wedding. As in, photography. Paano gumagana yung camera, mga long exposure, yung mga technical. Yun yung mga lagi kong binabasa pag nasa office. Call center ako nung time na yun So, panggabi. So, call center ka, nagbabanda ka pa, tapos sabi mo photography. Daming sabay-sabay. Sabay-sabay. So, yung naman, yung nasa office naman ako, hindi naman ako agent So, mas dami akong time na makapag-browse. Tropa ko pa yung IT namin. So, pwede ako mag-internet. Mag-internet. So, may access yung computer ko. So, lagi ka nasa Friendster. May MIRC. Alam mo MIRC? Hindi mo alam MIRC? Hindi ko alam yun, MySpace. Actually, yung MySpace nga, hindi na ako nag-account pa. Okay. Friendster lang. Basta before Yahoo Messenger, meron pang MIRC. Anyway, so, yun nga, hindi ko alam na may pera sa wedding. Actually, sa photography. Meron akong friend nun, ka-team ko siya. Nagbuo siya ng parang coordination team. Pero for kiddie parties. For kiddie parties. Tapos sabi niya, tarang niya, Boss Mox, gusto mo mag-shoot kiddie party sa weekend. Sabi ko, sige. May camera ka na yan? Yun, yung D90. Yung D90 na. Yung D90. Nag-upgrade niya ako ng nag-D7000 na ata ako nun. So, nag-i-invest ka talaga kahit hindi ka kumikita? Oo. Ang galing. Oo. Pero hindi siya invest in a way kasi na gagamitin ko pang Gusto ko lang. Gusto mo lang, di ba? Passion mo lang talaga. Gusto ko lang ng kamerang bago. So, nag-kiddie party. Tapos, binayaran niya ako. Tapos sabi ko, magkano lang bayad sa'yo? Parang 2,000 yata yun Kiddie grade. Guys, 7th birthday. 7th birthday. Tapos anong year to? Siguro mga 2012. 2011 siguro. Ganyan. Sakto lang. So medyo late bloomer ako sa Sakto lang yung sa 2000. Kasi ako nung mga 1.8 Yung mga time na yun 1.8 yun. Yun. Tapos, wala akong idea sa anong dapat kunan. Yung mga ganyan. Wala akong template. Hindi naman ako dumaan sa kung kanino para turuan na gano'n. Sabi lang niya, shoot mo lang kahit O di shoot ko kahit Tapos yun. Tapos, may pera. Tapos, lagi niya na akong binubook every time may kiddie party. Tapos, so ano yun? Pag nag-shoot ka, bibigay mo lang euro sa kanila? Sila na bahala? Sila na bahala. Parang sa ko naman, alam ko naman yung proper exposure. Kung ano yung tamang dapat lalabas sa camera. Pero walang mga edit. Ganyan. Naka-manual ka na nun, program? Program. Naka-program. Ngayon, hindi ko na alam. Gayunin yung program. Hindi ko na ginagamit yan Tapos yun, laging may kiddie party every weekend, parang halos. Eventually, nagkaroon sila ng debut. Tapos ako yung kinukuha. Wala rin ako alam. Kasi wala akong alam sa portrait. Saka attend na ako ng debut. So, alam ko na may dance. Saka anong time naman na yun, pa lang roses pa lang. Roses pa lang. Wala pa nun yung mga beauty shot nun. Wala pa. Kukunan mo lang kung ano meron dyan. Nangyari. Docu lang talaga. Docu lang talaga. Tapos saka wala yung, di ba ngayon, daming 18. 18 kung anong 18. Yan, yung roses lang naman, saka may isa pa So yun, tapos hanggang nagka-wedding din. Yun yung una kong wedding, 2013 siguro yun. Sa kanila pa rin? Sa kanila pa rin yun. Galing naman itong coordinator. May file pa ako nun. Oo, talaga. May files pa ako nung unang wedding na yun. Tapos, yun talaga, ganun din. Kinukunan ko ano nangyayari. Docu lang talaga yung shot. Hindi ako mag-beauty shot. Kasi may mga nakita akong photos, yung mga nag-alagay ng hikaw. Yan, kakopiahin ko yun. Hikaw, nagsasapatos. Yan. Ganun lang naman dati. Ganun lang diba, talaga. Kaya nagtataka ako, nag-post ka ngayon nung nito lang May topic na kasama natin. Sige. Maganda yun. Tapos yun, nakita ng brother ko from sa US. Sabi niya, nagpo-photography ka? Sabi niya, parang gusto ko. Tapos, classmate niya si Ralph Alejandrino. Yung photographer din, si Ralph Alejandrino. Classmate niya nung high school sa UP din, UPIS. Sabi niya, gusto mo, kausapin ko si Ralph para kung gusto mo sumama, para matuto ka pa, ganyan. Sabi ko, sige. Doon ko na-meet si Tito Al. Si Al. Si Al. Kasi si Al na kayo. Si Al pro na yun Pro na yun nung time na yun. Time na yun. Kasi galing pang film yan. Si Tito Al pala,
Next session. Alan Jason Narcisa. Yan. Number 1 yan. Camping ang pag-uusapan. Camping. Nung meet mo si Tito Al, syempre may book pa siya nung time na yun. Parang wala na lang. Pucha ka. Tapos ayun, doon ko nakita si Tito Al, tapos sumasama ako sa kanila. Doon ko na witness kung paano talaga yung paano sila, yung parang proper way mag-shoot na wedding. Ano yung shoot mo na details? Ano yung mga importante? Yung kay Tito Al, studio niya yun? Or? Hindi, under kay Ralph. Kay Ralph. Kasi parang siyang main silang dalawa yung nagme-main na shoot nun. Tapos yun, sumasabit ako. Dami ko na meet doon. Sila Ken, sila Teddy, yung videographer. Tapos, yun. Doon yun yung parang pinaka-start talaga ng journey ko nung wedding photography na mas naging interested na ako dun sa mga style. Kasi wala akong alam na style eh. Basta kung ano lang kinuunan ko. Teka, dati ba? Ano ba yung mga style ng photography dati? Kasi meron yan si Wally Gonzales, si Lito yung mga strobist. Strobist, di ba? Strobist. So meron na ba dati nung mga Dino Lara. Si Boss Dino. Yan, si Boss Dino yan. Yung parang more documentary. Sila Mel Cortez. Tapos lagi naka-black and white. Yun. Yan. So iba-iba na rin pala yung style dati. Sila Tito Al, nag-iilaw nun eh. Yan. Kaya, dumaan ako sa strobist. Bumili rin ako ng mga flash, tapos yung mga trigger, mga ganyan. Yan, dinaanan ko din yung mga ganun. Nikon, hanggang ngayon Nikon ka? Nikon pa din. Yes, Nikon forever. So paano mo na sabi na, putay na, kaya ko nang mag-solo. Anong year to? Tsaka, paano mo na sabi na game na to? Ito na yung gusto kong takit. Iwan ko na yung banda, iwan ko na yung magre-resign. Nag-resign ka na ba nung time? Hindi pa. Magre-resign na ako, tututok na ako dito sa wedding photography. Kasi 2014, 2015, parang weekend ko siya eh. Parang weekend gig pag may shoot, pag may freelance, ganyan. Pero nakakapag-book na rin ako ng sarili kong clients. Ang hindi naman pinaka-break. One of the breaks lang. Sa mga pinakauna kong wedding, US kagad. Talaga? Galing. Classmate ko from high school sa UPIS. Magandang portfolio. Oo. Yun. Dinala kagad niya ako sa US, sa Maryland. Tapos shoot ako doon. May portfolio na. So balik akong Pilipinas. Noong time na yun, hindi ko pa alam yung sinut ko yung wedding niya, same din na mas documentary din. Yan, may mga idea na ako sa filter, sa color grading, ganyan. Pero mas medyo mas moody pa rin yung ko noon eh, yung style ko noon. Yung style mo. Yung doon ako na So kailan lumabas yung Candid? Yung Funny and Candid. Ano yan? Kasi nung time na actually yung first time tayo magkasama kay Mayor, di ba? Kay Mayor. Tagal na nun. 20 yun? yun? 17 yata. 2018, 2017 parang ganun yun eh. Tapos nabangga kami sa Total Rec yung Starex sa ko. Pangasinan. Pucha yun. Yung tricycle na. Yung tricycle, sinuntok ako sa mukha. Sinuntok ka ba nun? Sinuntok ako nun. Gago daw ako. Kaskasero. Gago yung mga tricycle. Siya yung bangga, di ba? So yun nga. Parang hindi pa yun yung style mo eh. Hindi pa talaga. So kumbaga nung time na yun, nagsisimula ka pa lang din sa sarili mong studio, tapos nangangapa ka pa rin. Oo. Diba, nangangapa ka. Wala, hindi ko pa alam style. Kung 2017 nga yun, kaka-start ko lang ng full-time nun. Kasi Feb 9, 2017 ako nag-resign from work eh. Para yung so kailan nag-start? Kasi ito pare biglang pumutok yung pangalan mo eh. Pandemic. Oo, pandemic eh. Di ba? Biglang, putay na Moki. Biglang, isa sa top eh. Parang, sabi nga nila, parang may tsamba eh. Di ba? Oo. Yun na ba yung style mo nun? Or hindi yun? November 2020, meron akong bride na groom na makulit. As in, lang sila? Chill. Sobrang chill. Lang, tapos, as in, intimate wedding yun. Ako, si Colin, silang dalawa during preps. Isang bahay lang kami sa may Tomas somewhere. Tapos sabi niya, Moki, gawin mo anong gusto mo. Mag-shoot ka kung paano mo kami gusto i-shoot. Bahala ka dyan. Yan. Sige, ganun ginawa na. As in, nakapambahay pa si Janina noon, ganyan. Tapos doon sila yung nagbihisan sa isa't isa. Yung mga ganun. Kasi pandemic oo.
Tapos, sa kanila yung wedding na nag-boom, first nag-viral yung mga photos ko. Ayun nga eh. Yung 2 photos yun from their wedding. Isa, si John yung naka-vacuum sa may camera, yung malapit. Doon naka-focus sa mukha niya, pero nakaganon siya. Tapos, yung sinubuan siya ng malaking cake na as in nga talaga siya. As in malaki talaga yung cake. Yun. Galing. Doon nagsimula. Doon yung So, naisip mo na kagad, pucha, nagwo-work tong gantong style? Actually, hindi. Hindi ko naman pinlano yun. Pinost ko lang yun. Actually, yung photos na yun, parang, especially yung cake photos, parang sa babae. Kumbaga, siyempre, daming photos. Sa baba yun eh. Hindi ko naman nilagay sa taas yun eh. Para maging agaw pansin. May nakahanap lang siguro, tapos nag-share. Tapos, alam mo yun, yung mga Pinoy, yung mga kino-comment, puro kabastusan. Yan. Puro kabastusan, saka puro kagaguhan. Yan. So, dami nag-share. Daming as in, lumaki talaga yung viral photo na yun. Doon din, kumbaga, naging attraction siguro doon sa mga sumunod na clients. Gusto yung gusto namin. Na parang very, casual, very, kung anong trip namin. Hindi ko anong trip. So, yun nga. Tapos yung mga kliyente mo na sumunod, gano'n na yung trip niya. So, ginagawa mo na. Ay, pero, syempre, minsan, di ba nakikita nila, gano'n yung style mo. Paano pag medyo stiff yung kliyente? Pinipilit mo ba na magkulit or something? Hindi. Kung ano talaga sila? Oo. Kung ano sila, yun lang yung papalabasin namin. Hindi namin pipilitin. Hindi pipilitin. Bibigay namin sa video. Pero ngayon... kasi, dahil lumalabas na yung ganun mo, tas marami ka nang nailalabas na ganung photos, syempre yung mga client mo, parang in-expect nila na, dapat gusto ko yung photo ko ganun pa rin. So, hindi mo i-direct yun. Bahala kayo sa buhay nyo. Bahala kayo sa buhay nyo. Although, sabi ko nga, kanina, di ba, nung nagkwentuhan tayo off-air, may mga, nakakalusot pa rin, may mga clients pa din na hindi sila ganun ka-outgoing, hindi sila loud, hindi sila magulo, ganyan. Hindi namin pinipilit. Hindi namin silang pinipilit maging ganun. Sinusubukan namin patawanin para, alam mo yun, yung emotions pa rin na yung tawa, yung mga, yun, ganun. Subukan na lang namin capture at the same time na Saka usually, yung mga ko kasi, timing ng hirit eh. Yan, yung timing ng hirit kapag may nangyayari o nag-uusap. Usually, pinapauna ko video. Sabi ko kasi, sinasabi ko lagi, priority ang video. Yun nga di ba yung last time makasama? Priority yung video. Pero inisip ko, tawin na yung photo nito, ganyan. Tapos kami, seryoso kami. Paano makukuha nito ni Moki sa amin? Kaya sabi ko, pabayaan niyo yung photo. Baka may makuha tayo sa kanila. Ayun, yun nga. So, yun yung maganda sa atin kasi naggaganon tayo eh. Pero, kasi meron namang mga videographers na talagang piece sa mga videographers na ganito. Natakaw mag-shoot. As in, matagal na gusto nila madaming set, ganyan. Ako, hinahayaan ko. Sino yan? Hinahayaan ko talaga yung ganun. Mas gusto ko na sila yung mag-lead. Gigilid na lang kami. Gilid na lang candidate. Tapos, kapag tapos na yung shot nila, hihirit ako bigla ng something para mapatawa or para maging mas light yung mood. Kunyari, serious yung shots nila. Hihirit ako ng something para matawa yung yung subject, yung bride o yung groom. Lahat ba ng wedding pinopost mo sa social media page mo, account mo? Hindi. Lalo na kapag pag sunod-sunod na dun yung weddings. Ipopost ko rin yun eventually, pero hindi chronological. Parehas tayo kasi ganoon din kami. Halimbawa, 3 beses kami nag-shoot sa sa pagpalagay na sige sa Benedict. Highlands. O sa St. Benedict, lagi diba? din sa Nuvali. Pucha, yung lalo pag December, pag Vermont, pucha, sunod-sunod ka na dyan. So ginagawa namin, ganun. Nag-ano kami. Sige, next week dito naman tayo. Ito muna ipopost ko, tas alternate. Kasi, pero mapopost, actually, hindi naman lahat mapopost. Kasi, meron talagang wedding na, maganda siya, pero hindi siya yung hinahanap mo na na market di ba? Yun. Minsan, ginagawa ko na lang ng reels. Yan. Pero yung buong SD, parang kayo na lang mag-post kung gusto niyo. At saka sinasabi naman namin yun sa contract namin na hindi naman siya, kumbaga, bibigyan kayo on the day ng, kahit naman kayo, di ba, sinesend niyo yung photos i-post yun gusto niyo i-post. Pero sa amin, after a month or after, di ba, after a week yan, medyo matagal. Lalo na ako.
Tagal ako mag-post. Pasensya na, matagal ako mag-post. Pwede nyo na hingin sa akin kung gusto nyo. Kung may clients man na nanonood. Hindi kasi may timing din kasi yung posting eh. Hindi naman siya yung di ba? Parang, yun nga yung sinasabi ko rin lagi sa mga kliyente, hindi po porkit nag-wedding kayo ngayon, ipopost siya kinabukasan. May timing po yan dun sa marketing namin. So, si marketing po yung nag-ano na, di ba? Nagdi-design yan kung kailan. At bakit niya ipopost yung wedding nyo. Parang ganun. So, yun. Nabilib ako dyan sila Mio, sila Collab. Parang ang bilis na mag-post. Ang bilis. Hindi, pondo rin yung mga yun. Pondo rin yun. Hindi rin kagad pinapondo. Walang ganon, Mars. Pare, may question ako isa. Paano ka kumukuha ng candid moments? Ay, ano na to, di ba? Bigay tayo ng tips. Tips kung paano makuha ang loob ng couple during the shoot. So, ayan, diskarte yan eh. Parang kasi minsan, hindi mo na meeting, di ba? Yung on the day, nandun ka, tangina, sino ba itong bride na to? Ano ba trip dito, di ba? So, paano mo ginagawa yan? Ito yung sa mga hindi na meet, for example. Hindi mo na prenup. Ako, ang una-una kong ginagawa, pagpunta ko dun, pag sa preps, punta akong preps, wala muna akong dalang camera, punta ako sa bride. Yan, mag-hello, kakamusta, kausapin. Malaking tulong, kunwari, kilala mo yung makeup artist. Yan. Chichikahin mo yung makeup artist sa harap niya. So, chichikahin mo. Eventually, kayong tatlo na yung nagchichikahan, nagkukulitan na kayo. Ayun, ganun. Pero, yun, usually, kakausapin ko talaga siya bago pa mag-shoot. Tatanong ko anong klase bang dun sa mga type ng shoot namin, alin ba dun yung nagustuhan mo? Yan, yung mga, kasi baka natripan niya yung mga dark dark and moody. So mamaya. Tsaka makikita mo na yung pagkausap mo, yung grabe yung tawa, yung grabe yung closeness sa'yo. Alam mo na yun parang tangina, ito na yun. Pero pagka medyo, ganyan, seryoso siya, parang okay. Saka, tuwan-tuwa ako minsan. May mga clients ako minsan na yung mga hindi ko na-meet. Doon ko lang sa wedding pupuntahan. Tapos, pag dumating na ako para mag-hello, tapos yung parang natutuwa sila. Yung makikita mong natutuwa sila, Sir Moki, yung ganyan. Sabi ko, alam ko na to. Paano to? Alam ko yung magagawin sa shoot na ganito. Tapos, hindi lang yung bride yung kinakausap ko. So, kunyari, nandun din yung mga bridesmaids, yung mga entourage nila, kaya parents, nadaldalin ko yan. Bago pa mag-shoot, bago ako maglabas ng camera, sinusubukan ko makipag-usap. Tinitingnan ko yung vibe ng room para lang, eventually, siyempre, pag nag-prep look, yung sama na yung mga bridesmaids, alam ko din ano yung mga pwedeng hirit or pwedeng kulit. Kasi may mga bridesmaids din na na talagang makaka-vibe mo agad di ba? Ayun, pwede mong anuhin yun kontsabahin. Dapat ganito tayo sa ikaw yung parang hype man. Yan, mga ganyan. Ay, karamihan dyan yung maid of honor yun yung mo dyan Parang, minsan, pagdating mo pa lang ng preps, yung maid of honor na kagad magbubukas ng pinto Sir, pag may kailangan kayo, sabihin nyo lang sa akin. Alam mo na yun, parang patay. Yari ka. Utosan kita ngayon. Magdamag ka. Ayan. So, yun yung tips mo, kakausapin mo talaga, conversation talaga. Doon talaga mag-start. Hindi yung pagpunta mo doon, rat-rat ka agad. Hindi talaga. Saka, yung parents. Importante rin, nakakausap ko yung parents sa, habang habang nagme-makeup, sandun yung parents. Nagpapaiyak ka rin ba ng parents? Ay, hindi ako nagpapaiyak. Hindi talaga Gusto ko kasi masaya lang Gusto ko chill lang. Wala naman sa akin problema kung maiiyak. Kukunan naman namin yan. Pero hindi ako yung mag-i-initiate magpaiyak, kumbaga. So, halimbawa yung mga candid mo na, yun nga, yung parang nagpa-fuck you or kung ano-ano yung ginagawa nila sa lente. Paano mo ginagawa yun? Ngayon, hindi na ako yung fuck you kasi, hindi naman talaga, parang fuck you mo kami. Hindi naman ganun. Siguro dati, may mga nagitanong kami. Pero ngayon, meron nga akong client, natawa ako, nalala ko lang. Noong December December, November. Tapos Maki, kunan mo kaming tatlo magkakapatid. Mga babae sila, magkakapatid. Tapos sabi ko, kunan ko naman kayo kasi family picture. Nakagown na sila. Ganyan. Tapos, okay, sige. Sabay sila lahat Maki. Ako yung nagulat Sabi ko, okay.
Yun yung trip. Tapos nandun yung parents nila. Tapos wala lang. Parang chill lang, okay lang sa parents nila. Hindi, tsaka natutuwa ako sa iyo kasi pagka may hayop ka nakikita, sinasama mo sa shots. Di ba? Di ba? Aso, baka, kung ano man yung nandyan. Nasama namin yan. So, di ba, Tagaytay, di ba? Perfect yun kasi yung Calaruega, may open field doon, may mga hayop doon. Sa Calaruega. May mga kalabaw doon. Kalabaw doon, di ba? Tama. Di ba? Paano yun? Parang, syempre, nasa mindset mo na ba yun? Na, pag may hayop, kuna natin, white foreground yung aso. Depende sa hayop din. Ako may ligaw sa pusa. Kaya yung pusa doon sa may yung Magallanes na simbahan, yung sa may tabi ng SLEX. Lagi nandun yung pusa na yun. Kaya parang nakadalawa na sa amin yun eh. Ganun? Meron siyang dalawang shot na nandun siya. Kasi yung iba hindi nakikita yun eh. Walang ganun actually. Bihirang-bihira. Ikaw lang yung nakita ko ng ganun. So, galing. So, hanga ako doon. Slow clap. Hindi lang ako yun. Yung team ko din. Ganun. Yung team, di ba? Si Colin, mahilig sa aso. Yan. So, pag may mga aso rin sa shoot, naano rin niya. Nakikita ko kasi nagbo-browse ako ng mga photos mo para sa galing. Wala, parang may iba lang. Saka mahilig kami, pansin mo, mahilig kaming bumaba. Ayun nga, tas wide. Anong wide gamit nyo? 20. Anong Nikon? Sigma. Yung art na 1.4. 1.4. Pero ako ngayon, tumatanda na yata ako. Naka 24-70 24-70. Actually, yun. Ako rin. Zoom lens talaga. Yun yung magsasalba sa'yo sa hirap. Totoo. Hindi kasi minsan, nakakailang na rin kasi naman. Tama naman yun na mag-zoom lens ka. Kasi nakakaira naman dun sa PA mo na palit. Tapos prone sa bagsak eh. Diba? Prone sa bagsak eh. At least yun, working lens mo. So, ang ginagawa ko ngayon, pag nagpo-portrait na lang kami, tsaka kami Nagka-primes. Primes, yung mas mababa. Kasi setup yun eh. Wala ka. Pero pagka yung docu-style, naka-zoom kami lahat. Isa lang yung naka-prime doon. Ako lagi yun, 85. 24-70, tas 85. Pag church na, 70-200 na. Bihira din gumagamit ng 200 eh. 200. Pag prenup, yan, gumagamit na ako nag-ano na ulit ako. Nagpa-primes ako. Primes, yan. Kami rin, ganun. Kasi setup nga, di ba? Kumbaga, wala ka namang ibang hindi ka na nagmamadali. Wala ka namang ibang ika-candid or something. Yun. Okay guys, tanong kayo ha. Tanong kayo lang kay Boss Moki ha. Eto. Sige, pulutan ka muna. Pahinga muna. Chat muna. Chat. Wala. Ganda nun ah. Dami ka agad nun, Pops ah. Kung siya imagine mo, 30 minutes pa lang. Dami ka agad. 30 minutes pa lang yun? Shoutout muna tayo. Shoutout muna tayo sa mga tropa natin. Alan Nagapay, nandito. Yan. Idol, si Renny Mercado, Bulilan. Joshua, shoutout. Boss, ito, may tanong si Pao. Si Pao Moreto. Boss Moki, anong paborito mong prime? Yan. 20, 35, 85. 20, 35, 85. Pero hindi ka nagpi-50? Hindi. For some reason, pag portrait, sa bagay. Hindi ako nag-50. Dati kasi, 50 ako lagi. Kasi nung na-discover ko yung Prime, 50 na Sigma Art 1.4. Yun lang lagi ko. Kahit sa buong wedding, kahit yun lang. Kaya mo tumapos? Oo, kaya tumapos. Tapos siguro nagsawa ako. Yan. Saka siguro hindi ko din makuha dun yung style ko eh. Kasi nung nagkaroon ng wide, dun lumabas na yung Hindi ako nag-wide. Ako, isa lang yung 50 ko. 35 ko, 3. Paborito ko yung 35. Talaga? Iba't ibang klaseng 35? Iba yung perspective. Iba't ibang klase. Iba kasi yung perspective ng 35 eh. Lalo na pag magka-close up ka. Feeling yung closeness mo dun sa subject. Mas magaan sa pakiramdam tignan eh. Hindi siya beauty, pero iba yung pakiramdam mo pag pinapanood mo yung video. At the same time, ganoon din naman sa photo. Kaya 35 yung paborito rin na lens ng mga photographer. Although, syempre, yung dati, APS-C crop, 35, equivalent to 50. Pero sa full frame, iba pa rin yung 35 eh. Ako, 35 din. Iba yung 35. Saka may tamang gamit yung 35 eh. Pag medyo maano ka lang, magdi-distort din yun, di ba? Yung mga lines. Totoo. Very particular ako dun eh. Tama. Yung mga lines na yan. Galing. So yun, boss, yan. Oy, pa-shoutout boss, si Francis
Yan. Francis. Ba't di ko nakikita yung mga yun? Nasaan na ba yun? Nandiyan, sa dulo na siya eh. Sa dulo. Ayun. Si si Kuya F. Kuya F! Miss you, Kuya F! Ayan. Ito, may tanong pang isa si Boss Mox, kung may i-request ka na crew meal, anong ulam po ito? Dinuguan. Bakit? Mahilig ako sa dinuguan. Talaga? Mahilig ako sa maanghang. Yun nga, naghanap. Kaya Bicol Express. Yan. Naghanap ka nga Hot Sorry, sauce. hot sauce. Wala kaming hot sauce. Ako na kasi kumakain ng manghang dito sa bahay. So, naghahanap ako sa Thailand nung chili powder nila. Natikman mo na yung chili powder sa Thailand. Parang, oo. So, yung chili flakes. Puta, sobrang anghang, pare. Nag-uwi ka? Konti. Naghahanap nga kami, wala kami nakita. Sa palengke daw meron. Pupunta pa ba ako palengke? Sabi ko, sige, next time na lang. Ayan. Teka, raffle muna tayo. Sige, go. Ayan. Raffle muna guys, 3 tong pamimigay natin na gift certificate. So, ayan. 3 yan. Boss, mamili ka dyan kung sino yung gusto mong bigyan ng isa. Ano yung raffle natin? Gift certificate. Gift certificate to ng LABL. Si Boss Derek E. Yan. Mamili ka dyan, Paps. Mamili lang ako. Mamili ka lang. Yan. Kung sino trip mo dyan. Para pag may nagalit, ikaw bahala dyan. Hindi ko nakikita yung yung mga viewers. Nakikita ko lang yung mga comment. Yan. Yung mga nag-comment na lang. Doon ka mamili. Doon ka mamili. Sige. Doon ka mamili. Yan. Bibigay natin yan. Siyempre, dapat yung taga Metro Manila na lang, no? Oo. Para madali. Hindi, naman to, pwede, meron silang Shopee. So, kahit sa ibang lugar. So, pwede. Oo. Tapos, yung mga damit kasi nila, 1,000 pesos. So, 50% off. Yes. Sige. Si John Louis Malto. John Louis Malto. Yan. Or, John Louis Malto, i-message mo ako sa Monochrome. John Louis Malto. Ipapadala ko sa itong GC, ha? Yan. Nice. Okay, nice. Itong mga to, biglang lahat idol. Biglang, boss, pa-shoutout ako. Kala nyo naman. Ayan. Nice. Okay, may dalawa pa tayo. Galing. Mamaya na yan. Ay, naka. Ayos, dami na palang message. Nice topic, Lods. Another quote na naman, sir. Charlo, wala tayong quote ngayon. Sabi sa inyo, wala kayong matututunan tonight. Si King. Yan. Ito, natutuwa ako kay Studio King, si Christopher King. Lagi siyang nanonood. Si King, lagi ko pinagtitripan yan. Pag magkasabay kami. Kasi pag may bride kami, pag may gusto siyang pagawa, kasi hindi magawa nung bride, papakita niya. Siya yung gagawa. Video ko. Tapos ipopost ko. Usually, kunyari, pag-post na, kasama si Ayo. So, gagawin nila ni Ayo. Kasama si Ayo. Galing to. Sobrang idol to si King. So, sana mapagbigyan tayo sa sa next Monochrome. Tama. King, huwag ka mag-book 1 buwan. Sobrang busy nito eh. So, yan. In fairness naman, nakakatuwa. Nakakasarap sa pakiramdam na nanonood siya lagi. Ayan. Okay. May question pa ako isa, boss. Paano mo na-maintain yung pagiging organized mo sa wedding day pag masyadong mabilis na yung mga pangyayari? Halimbawa, hindi naman inaasahan, no? Medyo nagmamadali na yung mga tao. Diba? Halimbawa, naubusan ka na ng preps dahil sa ibang bagay, sa mga aberya na nangyari, may mga leaks. Hindi naman natin maiwasan yan eh. Diba? Or bigla umulan, nasira yung plano mo. So, paano mo na, nasosolve yun? Well, unang-una, hindi ako organized. Hindi talaga ako organized. Usually, hinahayaan ko mag-unfold yung araw. Ang mga siguro pinapakialaman ko minsan, hindi ko pinapakialaman, pero kunwari, for example, pag alam kong madedelay yung shoot dahil may bridesmaid na hindi pa tapos, nag-makeup pa, ganyan. Kausapin ko na yung co-ord. Or minsan, diretso na sa bride na okay lang ba yung isang mong bridesmaid or dalawa na hindi makasama. Pag naka-gown na lang, shoot na tayo nung prep kasi mamove yan, mausog na mausog, makulangan tayo ng oras. Yun, ganun.
pag sinabi ng bride, gusto ko kasama, o sige, okay lang. Ay, di shoot tayo matagal. Shoot, Hintay. ano lang tayo. Kasi yun nga mauusog na mausog yun Mausog na mausog. Yung gown mo, mausog yan. Hanggang wala ka ng portrait sa gown. Konti na lang yung shots, di ba? Yun. So, sinasabi ko naman yun, na ganun yung mangyayari. Pero kasi meron naman talaga na gusto nila kasama kahit sa prep look pa lang. Kasi minsan bibigay ng gift. Gusto lahat mabigyan ng gift. Ganyan. Okay, sige, walang problema. Or yung tao na yon umuwi pa from abroad. From abroad. Talagang nag-effort. Ganyan. So, kailangan, walang problema. So, ako, nag-adjust na lang ako sa gustong maging flow nung couple. Yung with regards dun sa, kunwari, yung sa gown, na ubusan na ng shot. Kasi unang-una, hindi naman ako matagal mag-shoot. Mabilis lang ako mag-shoot Especially sa prep look. Yung naka-robe. Mabilis lang yan. Kasi nga gusto ko mas madaming time dun sa naka-gown ayokong maano yun. Madaliin. Pero in case na ganun nga, na meron, as much as possible, nag-shoot ako lahat ng time na pwede. Kahit yung naglalakad lang, kunwari lalabas ng kwarto, kunwari lalakad ng corridor, papunta sa elevator, mag-shoot na ako niyan. Kukuha ako ng shot yan. So nakabuntot ka na Nakabuntot ako, nagka-flash ako, kunyari, lalaroin ko na, naka-flash, naka-slow shutter, ganyan. Para at least may pondo. Merong may nakuha ng mga shot. Tapos yung mga times din na, yan, syempre, yung lalagay yung veil, sundot-sundot na yan kasi baka may magamit naman. Saka syempre, kailangan mo naman talagang document yun. Tapos, yung sa video, parang napansin ko, parang yung mga paglalagay ng veil, nawala na yun Oo, hindi na siya. Nawala, hindi na sinasama. Hindi na siya masyado. So kami, sa amin, parang ako, ngayon, parang sabi ko, kunan natin yan. Kasi nag-aalis ng gown. Kasi bago ulit sa paningin yan Diba? Kasi parang, matagal walang may gumawa Parang, materialis to. Diba? Saka yung bride with the gown, di ba? Yung mga iga ganon. Yes, isasot. Ipapatong. So, ba, umulan. May plano kayo, ang ganda, garden wedding. Ang ganda ng location, umulan. Anong plan B mo dun? Kapag yung bride, game, shoot sa ulan. Payong gaming. Ganda rin yun. Ako, gusto ko yun Ganda rin yun. Kasi minsan yung mga nababad trip na ganyan, di ba? Madami nababad trip na bride. Ako, sinasabi ko na lang, wala. Yan yung kwento ng wedding mo Yes. Yan yung magiging iba dun sa wedding mo. Sa mga nag-shoot dito, sa lugar na to, na hindi umulan. Na siguro, mas madaming ganun. Galing. Diba? Tama naman. Sa'yo, mas magiging unique. So, depende na lang sa'yo paano mo i-accept na umuulan, yung fact na umuulan. Gawa natin ng diskarte. Kami naman, pwede naman kayo, nasa silong, kami nasa may ulan, kami may nakapayong, para may shot pa rin. Foreground namin yung mga paddle, mga ganyan. Yan. Kasi ito na nga, nag-post ka nitong mga past few months. Ito na yun. Kasi naging viral to, Chong. Nag-trending to. Ang dami nitong nag-share. Ang daming umalma Di ba? Ultimo yung mga brides, coordinator. Tama nga naman na hindi mo kailangan gawin lahat ng nakikita mo or napapanood mo sa social media. Sa TikTok. Mga trend. Diba? Yes. So, kasi ang dami na talaga, Paps. Kahit ako parang may boxer shorts, may robe, mga robe, may toast, may gift. Tapos ano pa ba? Ano pa ba meron ngayon? Yung gift giving sa entourage, di ba? Hindi kasi yung na-experience ko kasi, para sa akin normal na yun yung may yung may gift, yung mga may toast, parang sige. Yung parang napapost ako nun dahil yung bride, parang ang dami niya nakitang yung mga nagtitrend o yung mga ginagawa sa TikTok na yung naka-robe sila. So nilatagan ka ng peg. Parang tatalon sila, tapos mag-iiba yung pagsunod na clip, nakadamit na, yung mga ganon. So madaming ganon, hindi lang yun, madaming sample, madaming iba-ibang kumbaga, gustong gawin. May bago pa ngayon yung news, Yung gano'n. Yung sa prenup. balita. Hindi, yung news na nandun yung pangalan nila na ayun. Parang save the date. Minsan may save the date na gano'n. Yun. So, nakita ko lang kasi na yung wedding na yun, parang hindi na siya wedding. Parang masyado ng
ginagaya, masyado ng daming gustong mangyari na nawawala yung pinaka-essence ng wedding. Kasal. Oo, nung kasal. Na dapat i-enjoy nyo, ganyan. I'm sure na-enjoy naman nila yon yung process na yung may mga ganun. Pero ang dami lang kasi minsan na parang matitake up na yung time na kung ano yung importante. Nawawala. Minsan, di ka makapag-family photos. Oh, yun. Diba? Tapos, hanapan ka sa uli. Bakit Hanapan ka wala sa kaming huli. portrait ng tatay ko, yung nanay ko? Yan yung gusto kong ilagay sa wall namin. Di ba? Oo, yun. So, nung nag-post ako nun, wala lang, parang hindi rin kasi lahat ng tao bagay sa ganun. May binabagayan ng kulit or may binabagayan yung, alam mo yun, yung mga gustong gawin eh. Minsan nagmumukhang pilit, di ba? So, yun yung parang, kumbaga, pinreach ko nung yung post na yun na hindi mo kailangan gawin. Hindi, kasi, meron din ako mga bride nagsabi, sabi kasi ni ganto kailangan namin kailangan namin mag boxer shorts, kailangan magganto, kailangan mag-gift. Kahit ayaw nila. So, yun yung sinasabi ko na hindi nyo kailangan gawin. Na kung ano tingin nyo, yung personalities nyo para sa wedding nyo, yun lang. Yun yung gawin nyo. Tama. Kasi ikaw yung, as a bride, kilala mo yung mga bridesmaids mo eh. Friends mo yan. Lifelong friends mo yan. Mga bata pa lang kayo, malamang. So, alam nyo yung trip ng isa't isa. Yes. Alam naman, mga pilitin mo sila na ayaw nilang gawin. Oo, di ba? Saka yung mga boys, ganyan. Merong minsan, nagreklamo na bakit daw sila naggaganto, bakit naggaganyan. Inis na. Kasi sabi ni, kailangan gawin eh. Ganyan, sabi nung cord, or sabi nung makeup artist, maganda may ganto. Sabi nung ganto, ganyan. Yun. So, para lang, yung post ko lang na yun, na para iparealize sa tao na hindi nyo kailangan gawin. Hindi nyo kailangan, porket for the past few years, madaming may boxers, madaming ganito yung hindi nyo kailangan gawin yun sa totoo lang. Hindi siya part ng wedding. Ng wedding, Oo, siya. Naging trend lang din. Actually, kung gusto nyo gawin yung mga ganun, invite niyo yung mga entourage sa prenup. Di ba? Masaya yun. Masaya yun, di ba? O sige, ganito, mag-boxers tayo. Lahat ng gusto nyong gawin dyan, gawin natin sa prenup, yung sa pre-wedding nyo, di ba? Pero sa wedding day, mas maganda kasi talaga, sa akin lang napapansin ko yung dati na ginagawa natin yun nga, nagsimula tayo sa docu eh. Kada page ng litrato makikita mo, alam mong totoo. Di ba? Totoo. Yun eh. Totoo. Lahat ng nasa album mo, hindi mo ina-expect na nandun. Hindi mo ina-expect na nakinunan yun. So, yung memories mo, as a couple, as a bride, o as a groom, putya, ang ganda nito. Meron pala akong shot na ganito. Mismo. Kesa yung, ito yung ginawa namin ng ba't ganun? Ang pangit. Di ba? Pag matanda na sila, Pero not taking, not taking away anything against dun sa mga naggumawa na nito. Kasi kung na-pull off nyo naman, wala namang problema. Ano problema? Yan naman, no. Kasi, yun nga, meron lang talagang mga pilit, kasi may mga kayang dalhin eh. Yes. Yung mga kayang dalhin, actually, one of the mga masayang wedding na shoot ko, nadala naman talaga Kasi actually, sa lahat naman na na-shoot natin, for sure yan, na-full up naman natin ng maayos. Diba? Nagawa naman natin ng maayos, maganda naman yung setup. Ang problema lang is, nawawala yung sinasabi natin na moment sana, nung time na yon na nakikipaghalubilo ka sa relatives mo or sa parents mo. Diba? Yun yung nawawala. Napapalitan na ng pictorial. Napapalitan ng pictorial na gano'n. Kasi unlike kung makikita mo talaga yung mga shot dati, grabe. Ramdam na ramdam mo yung picture, di ba? Classic lang. Classic lang, candid, di ba? Usap lang. Kaya ang galing nila si Jay, yung mga nagka-candid, di ba? So, nung pinost mo yun, may nangyari ba? May nabago ba? Meron. May mga weddings ako afternoon na, Boss Nox, di na kami magbaboxers. Tinanggal na namin yung boxers, di naman pala kailangan eh. May mga ganun. Parang na-realize sila na, oo nga, hindi naman pala kailangan. So, yun, sabi ko kasi, meron naman, ang pinapagawa kasi namin, yari, for example, sa groomsmen, kung pupunta yung mga groomsmen mo, sige, punta sila, nakapantalon na, naka-long sleeves na, magkwentuhan kayo. Oo, kwentuhan kayo dyan. Kung gusto nyo mag-inom na kayo. Dyan, tama. Tapos marami kang makukuha doon eh. Yung tawang totoo. Oo, kasi diba? Kwentuhan nila, asaran nila. Usually, pinag-uusapan nila dyan yung, anong tawag doon? Yung
bachelor's party. Yan. Marinig mo lahat ng asaran sa bachelor's party during yung yung mga ganyan. Bago sila magbihis. Totoo. Yun, di ba? Mas maganda yung para sa akin, mas genuine Mas yung mga genuine yung emotion. shots. So. Pero hindi namin natin mawawala yun. Yun nga, na syempre may mga tao din na gustong ganun yung shot. So wala naman tayong problema. Oo, wala naman. Wala. Pero kung hindi ikaw yung tao na yun, wag mo nang gawin. Oo. Magmumukhang lalabas. Lalabas kasi na mukhang pilit or Kung alam mo naman na, hindi, kaming grupo ng brides ko, gusto namin fashion eh, 'di ba? Lagi kami nasa BGC, party kami. So, eto talaga kami. Oo. 'Di ba? Pero kung hindi kayo 'yun, wag na. Wag mo na ipilit. Gawa nung nakita mo lang, ay kailangan pala 'yun, ay meron palang gano'n. 'Di ba? Hindi. Nadadala lang sa social media. Hindi. Alam mo, meron akong kwento ko lang. Noong November, galing akong Australia. Pag landing ko ng airport, sinundo na ako ng team diretso sa Tagaytay na wedding. Hindi ko na na-meet tong client. Pagpunta namin, sabi ko pa nga nung una, parang mali yata, hindi yata ito. Kasi nasa kalsada, dami. Ano yun? Siguro, kumbaga yung nakita namin sa kalsada, mga naka-hip-hop, mga naka-bandana, as in, laking shorts, sando. Puta yung pala yung yung groom squad. Puta ganun talaga yung trip nila. Tapos sobrang kulit nila, sobrang, alam mo yun, ang weird. Kasi parang, hindi nga boxers, pero mga naka-hip-hop yung mga talaga. As in, ghetto yun. Ghetto talaga. Pero dalan-dalan nila. Kaya okay din eh. Kasi nga, sila yung magkakababata ever since yung mga kwento. Mga B-boys, no? Oo. Nadala nila yung ganyan. Walang pretensions yung ginawa nilang ganun. Kasi yun talaga sila eh. Yun talaga sila. So, okay lang. So, nung wedding day, nakagano na sila. Prep look nila yun. Prep look. Tapos nag-suit naman. Oo. Nagbihis naman sila. Galing. Ayos yun Ayun. May question ba kayo mga kapatid? Ayan. Nanonood si Boss Derek. Ayan. Hi, Boss Derek. Thank you sa LABL natin. Yan, yung t-shirt ko ngayon. LABL yan. No? Yan. During preps, nakabantay ba kayo or sinusunod lang yung flow ng program? Ng shoot from program. Ngayon kasi, di ba, meron timeline yan sa coordinator. Nasa pader yan. Ikaw ba, sinusunod mo lang yun o lagi ka nakabantay doon sa titigil ka lang pagkakain? Siyempre, pag lunch. Lagi kong sinasabi sa mga koordo na kasama ko, hindi ko sinusunod lahat yan. Pag inaabot na hindi ako sumusunod dyan. Pero pabiro lang. Susundin mo lang yun yung kailan siya alis eh. Diba? Yun na yung susundin mo. Pag 1:30 dapat alis tayo dito. Sige, sundin natin yan. Pero yung timeline na yan, mala lang yan. Ang lagi ko lang sinasabi, kapag darating kami, kunwari, 9 o'clock call time namin. Pag 9 a.m., 9:30, shoot na kami ng bride. Laging ganun. Tapos lang naman, parang tansyado na yun eh, na kung gaano katagal kung may prep look din yung mga bridesmaids. Kasi nga, hindi na nga matagal mag-shoot. Tapos, yun na. Tapos sinasabi ko lagi na, kasi minsan, may shoot with may first look with the bridesmaids, family, ganyan. Tapos shoot with the bridesmaids. Lagi ko sinasabi, pag ready na yung family na tayo. Lagi kong inuuna yung family. Bakit mo lagi inuuna yung family? Importante yun eh. Isa yun sa mga pinaka-importanting shot of para the day. Sa'yo. Oo. Mawalan ka na nga ng portrait, ng maraming portrait, pero yung family shots, hindi pwede. Yeah, tama. Importante yun eh. Itong wedding ko nung January 4, very tragic. Nakita mo ba yung post ng Treehouse? Yung yung may na-dislocate. Yes, viral. Magkakasama kami nung wedding na yun. Nasa kabila silang wedding. Kabila, Lahat yun doon sa venue na yun. Sabi ko, siguro meron something sa araw na to. Anyway, yun, diba? Ganun yung nangyari sa kanila. Yung golf cart na susundo doon sa bride na yun, dumaan yun habang nag-family photos kami. So, tumigil kami mag-family photos. Dumaan yung parang kunin yung bride. Shoot kami ulit ng family photos. Tinapos namin yun. So, natapos na yung araw ng wedding. Narahil, uwian na kami. Saya yung wedding, very successful, maganda. Namatay yung mami ng bride. 2 days after. 2 days after. So, kaya yung mga family photos na yan, very, sa akin yan parang very personal. Kasi madami na akong mga couple from years back na yun yung ginagamit nilang photos. Mga picture ng parents, picture ng... Nagsosolo-solo ka ba ng... Usually, yung parents magkasama. Yan. Minsan nag-solo rin.
Paminsan-minsan, pag gusto nung... Importante yun. Yung mga solo-solo din. Oo. Ayan. Kasi, usually... Kahit yung intimate, yung immediate family lang. Immediate. Pa-candid din. Laging yung mga bride o yung mga groom, very thankful na may photo ka ni ganito, ni lolo, o kaya ni mami. Oo, kasi yun na lang yung may iwan Kasi, yun yung ginagamit nila sa burol. So, hindi, wag na lang gamit sa burol. Parang mahirap, masakit pakinggan eh. So, after nung libing, yun na lang yung makikita nila. Na pinaka-last, na pinakamaganda yung tao na yun. Di ba? Kasi pinaghandaan yun eh. Pinaghandaan niya yung araw na yun eh. Nagpaganda siya, di ba? Yung iba, nagpapayat pa. Di ba? Kaya yung like kong inuuna, dapat unahin yung family. Tapos ikaw, photographer ka, binayaran ka, tapos hindi mo shoot yung family portrait. Tangina, ma-miss mo na lahat. Wag lang yung, mismo. di ba? Yung family portrait na yan. Kasi yung shoot with bridesmaids and madali pang isingit yan sa sa dulo eh. Ganyan. Lalo na kapag matatanda na yung parents. Siyempre, very grumpy or madaling mapagod. At least, sa start ng araw, fresh pa, magawa mo na. Tapos mo na. Papahinga na lang sila towards the end. Kami yun, yung kahit may lola, naka-wheelchair, na shoot mo yan. Shoot mo yan, solo lang niya. Kahit walang interaction sa ibang tao, shoot mo lang siya. At least makita nila na nandyan. Di ba? Ano meron. Di ba? Importante yun. Guys, importante yun. Yun, family ang family. Family, Importante yan. Yan. May question pa ba? Saka ito, isang tip. Pagdating sa family. Ito, lagi ko tinatanong to pag may meeting. Kung meron bang issue within the family. Kung magkahiwalay ba yung parents. Ayun, or kami rin. Kung may Kasi, may nangyari ng ganyan sa akin. Pinagkikis ko yung parents. Hiwalay pala. Pero civil naman sila. So, tawa lang sila ng tawan, dalawa. Doon nagsimula na, shit. Lagi na ako magtatanong. Sabi ganun din, tinatanong din namin. Yung parents nyo ba, nasa meron ba kayong do's and don'ts sa parents nyo? Kasi madalas yung father ko kasi may iba ng family. Okay. Yan. So, yan. Pa-shoutout daw, Sir Man. Yan. Sino? Shoutout sa inyong lahat. Sabay-sabay na lang. Ayan, si Friends. Yan, may question pa. Boss Fox, bakit sa madaling araw ka nagpo-post ng pagkain? Sino yan? Si Friends. Si Friends? Ayan, Friends Di Castro. Ayan, bakit daw sa madaling araw ka nagpo-post ng pagkain? Ayan, may ba yan? May something ba yan? Hindi, wala lang. Damay-damay lang magutom bago matulog. Oo nga. Salbahe ka. Yung pagbabrowse ka, puta, ship, bababa pa ba ako? Yung nasa kwarto ka na, nakahiga ka na, di ba? Tapos biglang, tangina, mali. Minsan usually pag galing shoot dadaan mo na, dahil akong Paris. Shoot. Anong paboritong Paris mo sa QC? Yung the original. The original, no? Oo, solid nun. Yung Paris with with tendon. Yan. Sarap. Sarap yan. Oy, guys! Siya nga pala, padala rin kayo stars, ha? Baka nakakalimutan nyo. Gumagastos din kami dito. Ayan. Si Rarpley, nanonood. Si Al, yan. Si Boss Al Martinez. Boss Al, next ka na. Ayan, next na yan. Next week yan. Si Al ng Proud Rat, nandyan din. Tsaka si Josa, nandyan din. Yan. Si Kenneth Lee, nandyan din. Ang dami. Ay, nako. Ang saya nitong kwentuhan na to. Dami nyo naman. Wala ba kayong backlogs? Kaya nga. Si Joseph Flores, nandyan din. And actually, maaga pa kasi 9 o'clock pa lang. Ay, oo nga. So, yan. Si Boss Derek, nandyan. Sino pa ba? Shoutout muna tayo. Dami nito. Tingnan natin sino mga nandito. Si Welen Cerda, yung asawa ko. Hello. Nakabantayan. Yan. Ilang photos po nag-average ang shots nyo per wedding? Ayan, sige. Sagutin natin yan. Yan, Boss Mox. Ilang photos nag-average ang shot nyo per wedding? Sa team kasi namin, may kami, may process or may flow kami sa pag-shoot. So, 'di ba, hindi naman maiwasan, nagbo-burst, 'di ba? Nagbubura kami ng shots. So, siguro Saan yun? On the spot? On the spot. Pag kapag time na bago kunin yung card o kaya after ng ceremony or ng post. Kasi yun, minamarkan nyo yun. Minamark kasi namin. Minamark na namin yung mga best shots. Tapos kung may mga doble doon, binubura namin. Pero nag-iiwan kami ng isang safety. So, kunyari, 6 yung shot na burst. Lock ng isa,
iwan ng isang safety, bura yung iba. Bura iba. Yan. So, pag paano yun? Kasi, ito halimbawa, nag-lock ka, binura mo yung iba. Putang ina yung nilock mo, blurred pala. Hindi, kaya kami isang safety. Kaya may safety kami. Okay. Yun. Tapos, yun. Siguro, sa isang wedding, kami mga 6,000 shots to 7,000. So, ilang Burado na yun. May bura na yun. buong team yun? Buong team na yun. 6,000. Ang dami nun. Kaya pala yung album nyo, pre, ang tagal yung magawa. Oo. Kasi, yung kliyente, hirap na hirap mamili. Ilan lang pipili niya? 200 photos? Ganun. Pero ako, pag nag-send ako ng ganyan sa client, so from the edited photos sila pipili. Pero JPEG? Hindi, ano na yan? JPEG na. Pipili sila doon. Tapos, may guide ako per spread ng album. Kunwari itong spread na to, ito yung dapat mga shots, mga detail shots. Tapos next spread, mga portrait mo, mga ganun. Tapos, may ano rin doon, parang may display. Tapos may numbers lang yun kung ilan? Parang, hindi, basta total ng 150. Napili ka total 150 sa lahat. Tapos, kung gusto mo mas madami naman, 150 pwede. 150 sa 6,000? Hindi. Yung edited naman, di naman 6,000. Ayun. Sabagay. Yung edited naman, mga 1,000. 1,000. Dami pa rin to. Pero kaya sila may guide. Kasi, syempre, galing nun, tingin sila ng portrait nun, nila, hanapin lang nila yung mga best na portrait para sa kanila. Oo. Yun. Tapos, nyari, itong page na to, puro family photos lang. Ayan. Galing nun. Kasi, dati kasi, ako namimili. Ang nangyayari, bumabalik sa akin, bakit wala yung gantong shot? Bakit wala si ganto? Yung ganyan. Hindi ko naman syempre kilala lahat ng tao. So, ginawa ko, gumawa na lang ako ng guide. Sige, kayo mamili. Para mas madali. Mas madali. At least, lahat ng gusto nyong shot, andun na. Wala na kayong hahanapin. Kasi kayo na namili. Parang guest list yan eh. Oo. Diba? Sino ba yung tatanggalin natin dito? Sino ilalagay? Kasi habang buhay natin makikita to eh. Meron akong ganyan dati, pinatanggal. Pwede yung pantanggalin. Buti nasa dulo. Tanggalin to. Kasi naghiwalay. Naghiwalay, Ayun, yun nga. Ipayo din sa mga couple, no? Huwag niyong isasama yung friend nyo, tapos may boyfriend. Huwag kayong pumayag. Hindi pa sure yan. Tawag na magsasama sa family photos. Pag boyfriend, girlfriend pa lang. Huwag nyo isasama sa ano yan. Sa photos yan. Ha? Yan. Tsaka huwag nyo na invite. Hindi kasi, naman siya hindi pa naman siya part of family, di ba? Or kahit okay naman yung invite part of wedding, pero wag yung sa family photos. Sa family photos kung ano pa lang, di ba? Kasi ang sakit nun ang hirap nun lalo na pag nasa gitna pa yung tao. Di ba, nasa gitna nung picture, tapos putya katabi ng bride, putangina paano mo tatanggalin? Sabagay may AI na ngayon AI naman, Pero may blanco doon. Kasi mo yung mga dati. Di ba? May blanco yun, Chong, pag in-AI mo yun. Hindi mo pwede usog yung tao Di ba? So, wag na. Payo sa mga couple, wag na. Please lang. Para sa inyo rin yan. Ayan, may isa pang tanong dito. Saan ba yun? Teka lang. Uy, may mga stars. Huwag ka padala mga stars. Ayun nga kailangan mo sabihin talaga. Ayan, teka. Yung last podcast ko kay Vince, nako. Saya yun, daming stars na nagpadala. Talaga ba? Joke lang. joke lang. Yan si boss si Eman, si Direk Eman. Sabi, mukhang mabait talaga yan si Boss Moki. Ayan, sabi ni Direk Eman. Si Jake Manuel, nanonood din. Hello. Ayan. Boss Jake ko. Sarap kakwentuhan niya ni Jake. Ito si Maru, may question, brother. Sabi ni Maru, regarding sa color grading, paano nyo po siya kinukulayan? By feelings for the photos? Or by signature nyo? Kasi, Paps, napansin ko dun sa mga kulay mo. Ganda Yung photos na to, iba dun sa susunod. By feelings ba yon or? Mix yun. Saka depende sa feel ko during the editing time So, ikaw gumagawa? Ako nag-edit. Tapos ibang color ko ng prenup, ibang color ko ng wedding. Totoo. Nakikita ko rin. Mas malaro ako sa prenup. Nagdo-noise ka pa sa prenup may noise, nilalaro ko talaga yan. Yan yung mga nalagyan ko ng split tone. Tapos may low shutter. Ganda ng prenup. Ayan. Tapos pag wedding, syempre, kahit pa paano, medyo timeless pa rin dapat yan At ang importante naman dyan, pag nakita nila yan
down the road, 20 years from now, maganda yung kulay. Maganda yung Anong ginagamit mo? Lightroom? Lightroom. Hindi ako na mag-Photoshop. May ako sarili ang photographer, hindi marunong mag-Photoshop. Talaga? Ako naman, hindi ako photographer. Hindi ako marunong mag-Lightroom. Puro Photoshop lang ginagawa ko. Paano yung may sarili ka bang kulay? Or... Meron. Meron. Oo, ano yan. Daming pinagdaanan yan. Ang critic ko dyan yung asawa ko. Talaga? Oo, ano yan eh. Hindi siya marunong sa photography or anything. Marunong siyang tumingin. Ang dilim masyado nung ano mo. Yan, nung dati. Kasi POV yan nung ordinaryong tao na di ba? Yan, nung dati, mga years ago. Ang dilim. Sobrang dilim. Talagang, alam mo yun, yung may, parang may galit. Ang dilim. Ayun. Okay. Parang, sige na nga, babagoy ko na. Pero kasi nung time na yun, parang edit ko, maganda naman. Pero ako kasi yun. Pero syempre nga, yung POV nga ng ibang tao. Nakakita. Kasi pag nagreklamo yon na hindi nasa side of business natin or nasa line of work natin, ibig sabihin, may something doon. Diba? Kaya ako, pinapakinggan ko din yung sekretarya ko tsaka yung asawa ko. Pag sinabi nila, ganito, ganyan, parang, okay, sige, kailangan kong baguhin yan. Pero minsan, matigas din ako. Parang, hindi, kasi ganito yan, papaliwanag ka pa rin, di ba? Pinapaliwanag mo yung side mo Pero nakita na hindi pala okay, di ba? Pero syempre, deep inside sa'yo po, tangina, mali. Art ko to Deep inside sa'yo, parang, tangina, mali pala yung ginawa ko, pangit pala. Kala ko ganda na. Di ba? Parang gano'n. Kaya dapat open ka rin makinig. Yes, dapat nakikinig. Nag-aaral ka pa ba? Aral lang. Sa photography? Mahilig pa rin. Nagbabasa pa din ako. Mahilig pa rin magbasa. Saka, mahilig akong tumingin sa gawa ng iba. Sino yung pina-follow mo na or Filipino or abroad ng photographer? Hindi ako nagfa-follow actually ng mga... nagfa-follow ako ng onti ng mga Pinoy. Sila Mio. Pero, yung gusto ko kasi ng type ng shoot is hindi Pilipinas na type ng shoot. Gusto ko may mga blur, gusto ko yung... Madadrop name mo ba yan dito or yung secret mo yan? Yung tinitingnan mo na photographer abroad? Hindi naman. Karamihan sa kanila mga Russian Russian, no? Sila Malay. Yan. So, yung mga yun. Kasi, sabi ko nga yung isang shooter ko, si Alec. Nag-uusap kami. Kasi, gusto ko yung mga ganong feels nung shots Pero parang... Ano ba tirada ng Malik? Ano siya candid din, pero moody. Tapos walang mga tawa. Walang mga Walang mga... nakikita ko sa'yo doon sa mo. Yes, yun yung nakikita ko sa'yo. Mga ganon. So, gusto ko rin yung ganon Pero hindi siya yun yung market ko Saka, feeling ko mahirap i-execute pa. Kasi nga, hindi naman liberal sobra yung mga tao sa Pilipinas. Kasi yung mga kliyente nila doon, talagang minsan mayroon lang harang dito, manghawak pa yung boobs, yung mga gano'n, yung mga prenup na gano'n. Gusto ko makashoot ng gano'n. Yung mga ganong klase na, yung mga nakakadel sila sa loob ng bathtub, yung mga gano'n. Ganda nun, Chong. Ayan. Diba? Tapos, yung kulay niya, madilim. Tapos, yung bathtub, imbis na puti, medyo greenish. Yan. Medyo filmish. Tapos diba? Galing. Tama. Ganon yung mga tinitingnan ko. Siguro sa pre-wedding, pwede natin gawin. Siguro kahit isang shot lang na ma-express mo yung art mo. Di ba? Pwede di ba? Nice. Yan. Question regarding sa Coren. Tatanong na natin yan. What are your thoughts about gears over skills, skills over gear? Ayan, sige. Sige. Ayan. What are your thoughts about gears over skills over gear? Yan. Tingin ko they go side by side. Pero, kasi may mga shots, may mga kaya mong i-execute kahit hindi bago yung gear mo kahit hindi 1.4, kahit especially kung yung style mo ng shooting, kunyari nag-iilaw ka, o kaya kung alam mo gamitin yung focal length nung camera or lens na meron ka. Ano mauna? Skills o gear? Skills. Skills, no? Oo, skills. Skills talaga. Ako, wala akong skills una, may gear lang ako. Kaya napulot ko yung camera So, yun. Kaya kailangan kong humabol. Improve mo yung gear, yung skills mo. Kailangan kong habulin yung skills, kailangan mong aralin. Saka,
kapag may skills ka, kahit ano ibigay sa yung gear, kaya mong paandarin yan eh. Totoo yun. Oo, magagawa mo ng paraan yan. Pero yun nga, kung meron kang kasing certain na type ng style or shoot na kailangan mo ng gantong gear, go side by side yan. Sa akin, para sa akin. Pero kasi sa wedding, kailangan mo na talaga skills. Oo. Pag wedding Kasi kahit anong gamit mo dyan, magagawa mo ng paraan yung pag okay yung skills level mo eh. Di ba? Saka yung pag, alam mo yung ano kasi, karamihan, yung mga photos naman natin, saka yung video, ano yan eh, karamihan dyan, kumbaga, yung weight niyan, pagdating dun sa pagka-technical, karamihan sa atin eh. Wala namang pakialam masyado yung kliyente dyan eh. Yes. Ang importante sa kanila, meron silang photo na maganda. Di ba? Oh. So, kaya kahit may anong gear ka, basta ma-shoot mo sila ng maganda, malinis. Kita mo sila, Jeff Pili? Di naman tatanungin, anong lente mo? Ako 1.2 ka ba? Tanong ka ng bride ng gano'n, putang na, matakot ka. Matakot ka kasi tayo na nasa advertising yun. Kailangan mo ng gear pag nasa advertising ka, like yung mga billboard, yan. Kasi kailangan mo ng ilaw dyan, kailangan mo ng 100 megapixel cameras. Kasi i-billboard yan. Diba? Pero sa wedding, kung coffee table, okay na yung kung ano yung meron tayo. Ayan. Diba? So, ayun nga. Para hindi naman maano yung mga kalit. Huwag ka lang mag-kit lens. Hindi kasi para hindi ka rin mahirapan eh. Oo, kasi 5.6. Tayo ka, low light. At least 2.8 sana yung lens mo. Kahit anong brand yan. Kahit anong brand, at least 2.6. 2.8. Pababa, di ba? Para medyo merong art. Kasi hindi naman natin kailangan yung sobrang sarado ka ng 8 or 11, di ba? Hindi naman tayo nagpa-product shoot eh. So at least, maganda pa nga yung medyo blurred yung background mo kasi separation pa din. Separation pa rin. Tsaka syempre, yung wedding hindi mo na-expect yan. Minsan makala talaga yung likod eh. Di ba? So kaya medyo okay pa rin ako dun sa sa video kasi mahirap yung 0.95. Mahirap kasi gumagalaw. So sa photo parang okay din yun. Kung static lang yung static lang yung kung portrait or something. So okay pa rin yan. At least 2.8 po baba. So, gastos ka naman ng konti ron sa lens. So, sayang naman yung skill level mo kung nakakit lens. Hindi yung tama. Pero unahin mo yung skills. Sa akin, unahin mo yung skills. Skills. Ayan. Saka dapat, continuous ang learning. Oo, aral talaga. Aral. Yung skills na yan. Aral. Nag-evolve yan eh. Yung pagka naisip mong nandun ka na, yun ang katapusan mo. Diba? Tama. Yun yung katapusan mo. Doon ka na mag-isip. Pag ganun ka na mag-isip, putang ina, unbeatable na ako, untouchables na ako, ako na yung pinakamagaling, number 1 na ako. Yan na, hanggang dyan ka na lang. Hanggang dyan ka na lang. Next year, may mga overtake na sa dyan. Tapos ikaw na yung humahabol. Diba? Lalo na ngayon, daming magaling, mga bata. Totoo naman. Kasi kahit tayo nung bata tayo, ganun ka-aggressive eh. Diba? So, ngayon, medyo 40s na tayo. medyo kalma lang. Masakit na yung likod kasi. Masakit na rin yung likod eh. Dating din kayo dyan. Ayan. Ito, si Jaboy. Boss mo, question, ba't ayaw mo ako kunin PA? Si Jepoy. Si Niete. Sige, mag-PM ka lang na mag-PM. Mapapansin din kita. Ayan. Si Dindo, may question siya. Boss, nakita ko shooting style na parang freestyle candid, paano mo ina-adjust, hinahandle ang client sa mga ganung mood? Ayan. If ever hindi ganun ang personality nila. So, natakil natin ito kanina. So, baka kapapasok lang niya. So, yan. Well, napag-usapan namin kanina yun. So, hindi ako nag-a-adjust masyado. As in, kung ano yung mood ng client, kung ano yung personality nila, doon mo dapat iikot. Doon ko iniikot yung yung shoot ko. Kung chill sila, gusto lang nilang makapagkwentuhan sa mga bridesmaids, hahayaan ko silang gawin nila yun. Ganon. Madami akong clients na ganon actually. Na gusto nila ganon lang. Ganon lang, chill lang. Chill lang. Parang mga kliyente ni Jake Manuel, Our Stories. Yan. Galing. Galing. Idol. Sobrang fan ako ng gawa ni Jake. Yan, sobrang chill din yung mga yan. Yung nung in-interview ko si Jake, tayo na kong natutunan. Kay Jake. Parang wala akong natutunan sa'yo, Jake. Bakit kung magkasabay tayo sa Alab, nanggugulo ka lang. Dahil ko natutunan nung kay Jake nung nag-usap kami, ay, ganun pala yun. Kasi kahit gano'n ako katagal na sa industriya, syempre, hindi naman ako nakakausap ng videographer eh. Ang nakakausap ko, photographer eh. Tama. So, iba yung POV niya na, nga, no? Totoo. Parang,
Pwede eh. Di ba? Kaya masarap din talaga yung ano eh. Yung mga ganito eh. May mga... Actually, kaya ginawa ko itong monochrome. Gusto ko matuto ako. Kasi marami, hindi man sa art, hindi man sa pero sa business or sa life, matututo ka sa tao, kausap mo. Kaya ginawa ko itong monochrome. Ganda. Nakakatuwa. Ayun, sana nasagot, no? Dindo. Ano pa ba? Ito, ano po gamit yung gel para ma-maintain yung kulot ng buhok nyo? Kulot po talaga si Moki, pero sige, sagutin mo. Natural yan, gago. Namo ka. Diyan ka pala. Yung mo sumama dito. No, sir. Ito. Si Joseph Peter. May question siya. Hello, sir. Anong opinion nyo, sir, sa SD for photos? Palagay nyo, sir, necessary pa rin po ba ibigay natin yung spotlight sa video for SDE? Ayan. Sa akin, maganda pa rin na may photo slideshow. Iba kasi ang ibang point of view ng photo sa video. Iba malayo. Mayroong mga ibang klaseng kwento na mabibigay mo through the photos. Kasi hindi naman, pwede kasing dun sa SDE video, magsama sila ng clip na hindi namin nasama sa photo. Pwede naman meron kaming mga photos na hindi sinama sa video. So, mas magiging mas complete yung story ng wedding kapag andun yung parehong Pero, yung back-to-back, photo and video na slideshow, game, okay ka ba doon? Photo tapos video na SDE? Back-to-back. Ganun nangyayari. Ganun nangyayari. Dati kasi hindi eh. Dati ba hindi? Photo muna, tapos program, tapos video. Hindi naman as in program na mahaba, pero napansin ko may mga weddings na pinlay yung photo, tapos parang binigyan ng time yung couple to appreciate it. Parang ako mas gusto ko yun. Tapos diba? saka pinlay yung video. Yes. Actually, tama yun eh. Kasi minsan, hindi pala minsan, madalas, kung ano yung nakita mo sa photo, hindi yung makikita mo sa video. Kasi same lang naman yun ang nangyayari. Diba? Parang ang nangyayari ibang ngayon. angle na lang. Parang nangyayari ngayon, parang pinagalaw mo lang yung photo. Diba? Ganon. So, ako, kung gagawa tayo ng program sa mga coordinator, siguro photo, tapos thank you message ng couple, and then video, or vice versa. Video, thank you message ng couple, photo. Depende sa inyo yun. Basta meron lang konting, leeway dun sa photo and video na Yan. Yun lang naman. Okay din yun. Di ba? Ako sa akin, mas okay yung may ganun eh. Saka nga kasi, pag kasama nyo kami, laging priority ang video. So, kapag pinlay na yung video, nakakalimutan na yung sa amin. Diba? Yun yung sayang yung effort eh. Yun yung gusto kong ibig sabihin. Yun yung gusto kong palabasin na sayang yung effort ng magkaibang company. Diba? Para lang mabigyan naman ng appreciation para ma-appreciate, di ba? Yung photo man o yung video man, di ba? Ma-appreciate ng tama. Correct. Yan. Eto, may tanong si Pepe Fernandez, si Boss Pepe. Ayan, tuwing kailan kayo nagpapalit ng kulay ng buhok, boss mo? Tayo na mga tanong. Depende sa asawa ko yan. Tanong mo si Tin. Paano po yung kulot ng buhok? So kasi nun parang nakakagaling. Dito Al. Naging kulot ka ba, Mas Al? Puta, nakilala mo nga siya, kalbo na eh. Grabe naman to si Tito Al. Ito, si Pao, Boss Mox, yan. Napag solo shoot ka na, as in ikaw lang shooter, anong lesson na natutunan mo doon? Ayan, yung pinakauna kong wedding na shoot. Solo shooter ako nun. Talaga? Yung kinuha ko ng coordinator na friend ko. Hindi na naulit? Kahit nung pandemic? Meron. Oo, pero wala naman kasing preps nun eh. Sa bagay. Ano lang, ceremony saka post-nap lang yun eh. Anong nakuha mo nung lesson? Mag-isa ka? Na-appreciate mo ba yung PA mo? Well, oo, yun din. Pero doon ko din nakita, parang na-challenge ko yung sarili ko. Yung pag mga ganyan na yung biglang solo shoot ka lang. Na-challenge mo sarili mo eh. Kasi, especially kung meron kang, alam mo yung nade-deliver mong photos for the past sa mga previous clients mo. Alam mong merong ibang angle, alam mong may kakaibang angle.
tapos biglang solo ka lang, kailangan ma-provide mo pa din yun eh. Oo, hirap nun. So, wala. Kailangan mag-vitamins. Labang ka talaga. Bero ka. Oo, bero ka talaga niyan. Eto, may question ako. Ano yung bagong trend ngayon na nakapag-excel sa'yo sa, kumbaga, ano yung naging trending na, ano mo? Ngayon 2024. Ano yung bawa, may shot ako nito na talagang nag-trending. Ano yung bago mong ginawa ngayong 2024? 2025 na, pero syempre 2024 pa rin. 2024? Naging trending ba na photos? Yung post mo lang yata yung nag-trend. Oo, yung post ko lang yung Alam, hindi naman, meron akong pinost nung isang beses. Hindi ko lang ako napanood nun, yung reaction ng groom ko. Nakita ko ba yan? Yung sobrang lukot yung mukha, tapos tawan-tawa yung mga tao. Yun, gusto ko magkaroon ng mga ganun. Kasi hindi ako nag-reels masyado eh. Kasi nga, una-una, ang dami ko ini-edit. Tapos, hindi pa marunong mag-reels. So, yun yung mga gusto kong magawa siguro ngayong 2025. Kasi so, ikaw lahat nag-edit ng photos, pati album? Pati layout. Wow. Oo. Kaya yun. Kaya medyo, yung posting ko talaga, medyo tapos wala kang sekretarya. Ikaw rin sumasagot ng emails. Ako sumasagot ng emails. Sa IG, sa Facebook, sa email. Siguro naman may budget ka naman pangkuha ng sekretarya. Actually nag-aano na ako. Maghanap ka na pa. Mas malaki yung maano mo ron sa malaki yung mawala. Yung sagot lang ng email tsaka yung mga messages sa mga Facebook, Instagram. Laking bagay, Chong. Laking bagay. Yun nga. Yun na yung ko. Yun na yung hanapin ko. Yun yung parang ko this 2025 na magkaroon. Kasi masyado akong maarte ako sa ganun eh. Yung gagamiting words. Yung mga ganun. Titrain mo siya, syempre. Yun nga. Kumbaga, 1 month ka muna, dito ka lang sa tabi ko. Tingnan mo lang ako paano sumagot. Kokopyahin mo lang ako. Ganun. Yun. Ganun yung ginawa namin sa sekretarya namin. So, natuto siya. Siguro. Parang ikaw na yung kausap, kumbaga. Oo. Pero hindi, pangalan niya yung lumalabas eh. Okay. Pangalan niya lumalabas. Alam na sekretarya yung kausap. Ngayon, ang ginagawa nila, pagka nakabook na meeting, tsaka lang ako. Yun. Pero yung inquiries, hindi ko wala akong pakialam doon. Ang kayo sa akin, parang through the years, parang yun nga, gusto ko kasi personal. Very personal ako mag-reply, ganyan. Hindi pa ako nagpa-bridal fair eh. Kaya gusto ko pag mayroong nag-i-inquire, makakausap ko, makaka-chat ko man lang kagad yan para alam mo yun, medyo mahikayat. Mahikayat mo. Kumbaga, pag nag-chat sa'yo, pag nag-inquire sa'yo, 70% akin ka na. Parang gano'n. Kaya mo sabihin, kaya mo yung maka-less lang kasi, masarap pa rin mabuhay. Kaysa yung puro trabaho tayo. Totoo naman. Kaysa puro trabaho tayo. Kasi ganyan ako, pag ugising sa umaga, diretso sa laptop. Titingnan ng inquiries eh. Lalo na ikaw lahat. Diba? Album, yung So, yun, malaking bagay yun. Titingnan mo siya maliit, yung pagsagot-sagot na yun, pero yung kahit mga 1-2 oras nung i-compile mo yung pagsagot na yun, mailalagay mo sa ibang bagay doon sa studio mo, di ba? Mas step up mo yung yung gaming mo, di ba? Tama. So, yun. Gets niyo yun? Ako'y natuto, di ba? Dito yun. Yun din yung sa amin kasi dati kasi wala kami sekretarya eh. Nung nagkaroon kami ng sekretarya. Si Ate Welen ang nag-ano? Oo, si Welen. Si Welen yung sumasagot, siya yung naipag-usap. Matigas yan eh. Walang discount dyan. pero nung may sekretarya na kami, medyo gumana yung namin. So siya, naka-focus siya sa business niya. Nawala. Malaking bagay nawala. Yun. Boss, paano nyo nagagawang hindi kayo maubusan ng paggagawa? Ito, sabi ni Alex Xavier. Yan. Boss, Moki, paano nyo nagagawa na hindi kayo naubusan ng paggagawa sa shoot? Naubusan ka ba? Ayun nga, babalik tayo dun sa personality ng clients. So, bawat tao, iba yan eh. Iba yung trip sa buhay talaga eh. So, kailangan mong mahanap yun. Kaya, pag nahanap mo yun, dun mo papaikutin yung mga papagawa mo sa kanila eh. Kasi, kahit sabihin mo na simpleng lakad lang. Simpleng lakad lang na pinapagawa mo sa ibang kliyente, ipapagawa mo sa kliyente na to. Iba yung atake nila dun sa lakad eh. 'Di ba? Kung makulit sila, pwede silang magbanggaan, pwede silang mag-akbayan, ganyan. Lalagyan mo lang ng onting
depende kung paano mo sila nakilala, kung paano mo sila na-perceive na type of people. Kung sila yung mga palainom mo, sige, oo na inom lasing kayo. kayo. Lasing kayo. Ganyan. Tapos bahala sila, makulit, alam na nila yun. Alam na nila yun. Hindi naman bobo yung kliyente natin. Di ba? Tama. Nagre-research din yan. Akala mo lang hindi ka nauubusan, pareho lang din naman yung pinapagawa sa iba, yung mismong client na yung nag-iiba. Totoo. Di ba? Totoo yan. Yun. Saka yung surroundings, syempre, you have to make use of the location. Location. Ako like kung sinasabi yung si Wes, yung PA shooter namin. Dati driver, naging PA, ngayon nag-shoot na siya. Galing Sinasabi ko sa kanya, subukan mo lumayo. Huwag yung nandiyan ka lang lagi sa harap ng Subukan mo lumayo. Iba yung perspective mo. Sama mo yung lugar, yung mga ganyan. Yun. Kasi kahit same lens, same view, pero lumayo ka, iba na yun Di ba? Totoo. Yun. Tsaka napapansin ko sa'yo, nagsasama ka ng mga tao. Nagkasama ako ng tao. Ayun, makulit. Si Renzo. Yung photographer, naka-back up foreground siya rin sa Galing. Nagkasama. Kasi part pa rin naman sa'yo ng story ng wedding So, coordinator, di ba? Nasama mo yan docu nga di ba? Docu na may fun. May fun. Galing. Ayan. Sana nasagot, Alex Xavier. Eto, tanong ni King. Tips how to make things less awkward during shoot. Grabe ka naman magtanong, Boss King. Tayo na, English yan, Pops. Oo nga Tips on how to make things less awkward during shoot. Ayun lang nagtanong yan. Oo nga Kaya ikaw lang nagpatanong kay King. Yan. Alam mo, actually, mas gusto kong awkward. Mas pinupush kong maging awkward. Like for example, yung client ko nung a few days ago, sinabi niya, Moki, awkward ako pag gantong di yan ang gawin natin. Ayan. So, Bakit? Kasi matatawa sila sila Parang alam naman nilang ganun ako, yung personality ko. So, lalo kong ipupush sa kanila. Ayaw mo ng kaliwa, Sa kaliwang angle, dyan ako sa kaliwa lagi. Yung mga ganyan. Tapos, syempre, susubukan nilang gumalaw, mag-movement. Yun yung kukunin ko. Kahit naman sabihin ko na kukunin ko yung kaliwa, hindi ko naman kukunin yung kaliwa. Iaano lang kita. Iba-flap lang kita. Gagano'n lang kita. Ako, yun, Boss King, yung pagiging less awkward, lang din. Alam mo naman, Boss King, pag magkakasama tayo, saka pag mga ibang video, gusto ko light yung mood. Kinukulit ko rin yung videographers, kinukulit ko yung coordinator, kinukulit ko yung makeup artist. Kasi kapag naging yung atmosphere nyo, medyo mas mas magaan. Susunod yung bride Susunod yung mga tao doon, makikita nun yung parents, makikita ang saya naman nung ang saya nung shoot, ang saya nung coordination ng iba't ibang team na nandun. Sila, parang nagtutulong-tulong talaga sila. Yun. Yun, teamwork talaga. Kaya ako naiinis ako dun sa mga yung mga sinusubukan mong kausapin ng maayos during the day. Supplier to Tapos susungitan ka. Yung mga may regla yun. Parang yung makeup artist namin isang drop ng Hindi. Yun nga. May kanya-kanya naman tayo pinagdadaanan sa buhay. Minsan nadadala mo sa trabaho yan. Yun lang. Nice. Lang. Yun, Boss King, sana sagot ko yung tanong mo. Sana hindi na sayang yung oras ng panunood dito. Hindi, yun nga Parang kasi mas awkward, mas lalabas yung emotions. Mismo. Totoo yun. Ang sa akin naman, doon sa isa ni Boss King, dapat hindi ka awkward. Ang problema kasi doon sa isa ni Sir King, ayan. Fashionista ka, so dapat, kung kukunin mo si King, sa akin lang, kukunin mo si King, ready ka sa mangyayari, sa papagawa sa'yo. Dapat ready ka. Alam mo, nung sayang putya, King yan sobrang number one videographer sa Pilipinas ngayon yan, Brad. Pilipinas lang ba? Buong mundo. Pero mo yung Instagram niya, from 50 last year to 200K. What? In 3-4 months. Grabe. Alam mo, meron pa ako nakasagutan sa sa isang post ng Studio King.
na video. Nakasagutan ako foreigner. Kasi, hindi sila naniniwalang same day edit yun. Ganun? Oo. Imposible daw na ginawa nila King yun during the wedding. Sabi ko, hindi pa kayo nakakapuntang Pilipinas. No? Sabi ko talagang ganun. Ibang halimaw nandito, Brad. Gago kayo, ha? Ayun nga. Yan. Kaya minsan natatawa ako pag pag may wedding kami na magkasama kami ni King. Sobrang opposite nung type ng shoot namin, di ba? Bala ka dyan. Paano tanong ko, paano pag ganun? Naya ko talaga siya. Pagtapos naman na siya, sinasabi niya. Ang maganda kasi kay King, yung mga posing niya, makakuha ka. Mismo. Diba? Makakuha ka ng shots. Mas magaling siya magpa-post. Diba? Mas magaling siya magpa-post, saka mas magaling siyang magpa-arte. Kasabay ka na lang talaga. Malalabas yung, kahit hindi artista yung kliyente, lumalabas yung talent eh. Galing. Kasabay ka na lang talaga. Nanonood lang ako ng video niya, bro. Nanonood lang ako ng video niya. Actually, nakasama ko sa Bayad before. Pero sobrang tagal na noon, 2006, 2007. Pero yung nakikita ko yung King ngayon, pucha chong, iba. Di ba? Idol. Tapos hindi napapagod. Hindi napapagod. Ano kayang vitamins niyan? Ay, King, anong vitamins mo? Anong vitamins mo, King? Vitamins mo ba si King? Ito, may tanong din si Michael, no? Boss Moki, how do you handle mood board na labas sa style mo? Kapag may shoot na may mood board, in-honor ko yun. Ginagawa ko yun. Pero, gumagawa ko ng sarili ko. Sarili mo? Ano yun? Kasi, halimbawa, kumuha ng stylist yan. Trabaho ng stylist maglagay ng mood board. Oo. Yun. So, kailangan mong yun. Binayaran din nila yun. So, gagawin mo din. Hindi, tsaka respect na rin dun sa kapwa mo supplier. Oo, yun nga. Respect sa kanila. Ginawa nila yun eh. Saka, yun nga, alam naman ng client yun. Kaya naman din ginawa nyo kasi alam na kayang i-pull off. Tapos, kinahir ka din naman nila kasi dahil sa style mo. So, pwede mong pagsabayin yun. Mix. Gawin mo yung mood board nila, tapos lagyan mo ng sarili mong, pasukan mo ng diskarte mo. Yun. Nadali pa raw, sabi niya, Boss King, nadali pa. Okay, Boss King, wala kami sinabing mali, ha? Sobrang puring-puri ka, ha? Sobrang idol ka talaga, ha? Boss King, vitamins na lang. Vitamins na lang, bigay mo yung vitamins, Boss King. Kasi pagpasok pa lang yun sa preps, may nagkikwento sa akin, iba yung energy level, eh. Di ba? To the highest level yung energy ni King, eh. Oo. Tsaka, isa sa pinakamahal na wedding videographer yan sa Pilipinas. Di ba siya? Siya ang pinakamahal. Isa siya. Isa sa mga parang pantay-pantay magkaka-level sila. yata sila nila Boss J. Grabe. Sana all. Grabe. Okay na ako. Masaya na ako nakakasabay kayo. Di ba? Hello from Malaysia. Oh, hi from Malaysia. Sino yan? Authentic Art by Yans. Hello. May tanong si Boss Al. Serious question, Boss Mox. Ano yung trend dati nakita mong ginagawa ng mga tito mo until now, ginagamit mo pa rin yung atake? Ano yung trend dati na nakita mong ginagawa ng mga tito mo until now, ginagamit mo pa din? Hirap nun ah. Kaya nga eh. Can I get back to you on that, Tito Al? Hindi mo na ba ginagawa yung may sing-sing, tapos sisilip ka? Ano, pinaka-basic na... Well, yung mga ginagawa ng tito, kasi for me, yun yung mga pinaka-standard shots eh. Yes. For pinaka-basic shots. Na ginagawa ko pa din. Ayokong... Which is yung family portrait. Family portrait. Kahit yung mismong portrait ng bride. Yung portrait ng bride na nakahawak ng bouquet, nakatingin sa bouquet. Yung ganun lang. Saka yung nakatalikod, lalatag mo yung gown. Yun. Tapos shoot mo, nakaharap. Nagpa-flash ka pa ba? Nagpa-flash. Pero yung gamit ng flash ko ngayon is more for art. Yung mga slow shutter. Slow shutter. Pag bounce. Imagine mo kung Gen Z yung gagawa ngayon. Nang alin? Nung mga traditional. Baka content creator tirada na. Oo. Gagaling ng mga bata. Gagaling eh. Oo. Di ba? Malulusot nila yun, Babs eh. Oo. Pero sana sa mga Gen Z, huwag niyo kalimutan yung family portrait. Importante yan. Kahit sa video. Yeah. Totoo. Ito, Boss Mox, ano yung trend na nakikita mo next 5 years? Yan. Yung trend pa rin. Kumbaga, ginagawa natin ngayon, yun pa rin yung ano. Ako kasi, naniniwala naman ako may trend. May nangyayari ng trend. Pero naniniwala din ako dun sa sinasabi ng mga tito na yung mga
ano ba tawag? Hindi classic eh. Ano ba tawag doon? Yung mga Traditional na shots, hindi mawawala talaga yan. So, yun ang trend na hindi mawawala. Kumbaga, na yung shoot ka ng malinis, shoot mo yung mga importante, yun ang hindi dapat mawala dun sa mga trend. Pero, dun sa nakikita mo in the next 5 years, naku, wala. Hindi ko alam yun. Kung ano yung nangyayari ngayon, hindi ko naman na-predict yan 5 years ago. Yes. Yung mga naging trend na yung mga candid, cinematic. Actually, buwan lang eh. Diba? Bilang ka lang ba, hindi mo na alam kung trend pa ba itong ginagawa mo or ano eh. Ano yan eh. Yung mga cinematic nga, bigyan nagaganyan. Iikot lang yan eh. Parang ano yan, parang damit, fashion style, di ba? Umiikot lang yan eh. Kung sino lang yung pinakamaingay, yun yung magte-trend. Promise. Mismo. Pero, ina-expect mo ba na pag nag-post ka, magte-trend yung photo mo? Hindi. Nagpo-post lang ako. Pinopost ko kasi masaya ako dun sa photos. Masaya ako sa photos. Saka nakita ko during the day na naging masaya yung client dun. May ganun. Nice. Yun yung parang pinaka-reason ko for posting din. Saka, especially kapag may bagong, kahit lumang lugar, yan, St. Benedict. Pero may bagong na-execute. May bagong shot na nagawa. Yan. Gusto kong, mapapost yan. Na iba lang. Kasi sa 100 shoot mo sa isang taon na, meron kang 50 na shoot sa St. Benedict. Di ba? Sigurado yan, may backshot ka, nakita yung simbahan. Saan pa ba ron, di ba? Saan pa pwede tayo mag-shoot doon? Kasi ginamit mo na yung kalsada, may kuha kang sobrang wide doon. Naglalakad yung couple, nakataas pa yung paa. Yung gitna, yung island, di ba? Nag-silhouette ka na sa taas ng island, di ba? Baba ka. Ano pa bang meron doon? Di mo naman magamit yung garden sa may guardhouse. Magbabawalan ka. Grabe. Ang hirap ng trabaho natin. Tapos, expect ng kliyente. Iba dapat. Kaya minsan, nimiss sana umulan para maiba. Oo nga. Di sinagot ni Tiking yung yung vitamins. Grabe naman. Baka nag-PM na lang. Si Gian, yan. Boss Mars, from Sydney. Ayan. Ay, sabi ni Tito Al, yun yung gusto ko marinig. May mga times kasi na may nakakasama ako bata, di na daw sila nag-shoot ng basic family. Puta. Yun nga yung problema ko sa mga Gen Z ngayon. Talaga ba? Oo. Parang hindi na nila yung family. Kasi, napansin ko lang yung mga Gen Z, parang hindi naman sila masyadong close sa family. Mas friends, tsaka social media yung So, di sila nag-shoot ng family. So, video kayo pa yung nagli-lead, parang gano'n. Tapos sila yung gigilid. Baliktad. Minsan, wala pa sila Parang, sige, okay lang yung shoot yun Wow. Huwag kayong ganun, guys. Mali. Sige, bahala kayo. Sa akin to. Ayan. Kayong ganun. Ayan. Boss mo, long time no see. Yan, sabi ni Aldrin Samson. Ikaw lang naman nakakakita sa akin eh. Hindi mo ito nakikita. Ayan. Ayan. Ito, may question ako. Wala na magtatanong ha. Wala na. Seryoso, sumakit bangs ko. Sabi ni Al. Tayo na, wala kang bangs, gag. Kita tayo next week, January 28. January 28, naka-block na yan. The Titos, Jason Narquisa at El Martinez. Dalawang haligi ng wedding industry. Puta, haligi. Malakas yun, Pops. Tangina. Diba? Lupit niya, legends. Ito, pre. Ito. Sa mga bagong photographer or kahit sa wedding industry na papasok, coordinator, ano yung masasuggest mo or mabibigay mo ng parang payo sa kanila na parang paano ba? Kasi marami ngayon na yun nga, hindi na sumusunod sa tradition. Hindi wala na yan. Diba? Nawala na nga yung bouquet? Ay, yung yung kalapati kalapati. Pero sobrang ganda ng ng meaning nun diba? Nung kalapati na yun. So, nagulat ako nitong Manila Cathedral. Chinese to, Chinese. Sobrang yaman. Nag-ano sila? Nag-ano sila? Davao. Diba? So, anong
maano mo sa kanila, mapapayo mo sa kanila tungkol sa mga ganyan? For sa iba't, Shell, yun nga sabi mo, pati photo coordinator, ganyan. Makeup artist. Sa mga bagong papasok. Alamin nyo yung industry. Alamin nyo yung kung paano nagwo-work, paano nagwo-work together yung mga suppliers para maging maayos yung wedding. Tapos, hindi lang yun. Alamin nyo rin yung mismong tasks nyo. Kapag coordinator ka, for example, pag may tinanong yung bride sa'yo, tinanong yung photo, video, dapat may sagot ka. Dapat hindi lang yung head nyo yung may alam. Kumbaga, kung isa ka sa mga staff, ikaw yung na-assign dito, dapat alam mo. Kahit sabihin sa reception ka lang nilagay, andun ka pa for example sa preps, di ka pa nakakaalis. Bigla ikaw yung na-timingan. Dapat alam mo pa rin meron ka pa rin idea kung ano yung nangyayari. Sa makeup artist, pwedeng dapat aware ka sa timeline. Kasi once maliit ang makeup artist, delayed lahat yan. Yes. Di ba? Pagdating sa photo video, ano yung mga uunahin mong shots, ano yung mga pinaka-importante na kapag hindi mo ma-capture yung mga, kumbaga, hindi naman importante, okay lang, hindi hahanapin. Kasi mas hinahanap talaga yun. Like yung family, importante yan. Yung portraits, kahit papano. Tapos yung ceremony, yan. Saka yung mga guest. Yun yung namin sa amin sa studio namin. Gusto namin sinasama lahat. Parang inclusive yung buong wedding, hindi lang kami nakafocus sa couple. Na kumbaga 90% ng photo sila lang, hindi ganun. Gusto namin makikita yung ibang tao na nandun. Mapagbinignan nila, ay, nandito pala si ganito. Kasi hindi naman lahat makaka-interact yan Yes, hindi diba? naman makikita yan. Hindi makikita blurred yan Ako nga, nung wedding ko, hindi ko naman maalala na nagpunta tong si ganyan. Kasi nakita mo lang sa pictures. Tapos, yun. Makipag-work well ka with your yung mga kasama mo. Huwag kang kupal. Kami lang. Huwag kang kupal. Sa mga photographer naman, ang bagong papasok, ano yung mo sa photographer? Yun. Alamin nyo pa, kasi for sure yung mga photographers na bago, yung sa kanila parang hinanda na sa kanila yung on a silver plate yung Yes. Nandiyan na lahat ng information, nandiyan na lahat ng gear, nandiyan na lahat sa YouTube, lahat ng pwedeng Pero, para sa akin, importante na aralin nyo yung pakikipag-communicate. Oo, Paps. Hindi kasi ako sobrang introvert ako Kung hindi mo ako kausapin, hindi kita kakausapin. Ganun ako, Paps. Ganun ako, lalo pag di kita kilala. Sa Ilocos nga, buti kinausap mo ko Oo. Ang hirap. Hindi, nag-meet na naman tayo nung time na yon, di ba? Pero kasi, yun nga karamihan ng photographer ngayon at videographer, introvert. So, yun yung tutunan kay Jake. Parang, yun nga, may pag-communicate. Kasi, ako introvert, ambivert. Ambivert ako Pero, alam mo yun, piling-pili lang yung mga taong nakakasama ko. Nakakasalamuha ako. Tapos, at the same time, pag meron namang ibang tao, kaya kong makipag-communicate na makisama, makalubilo. Natutunan ko yan kasi nung nasa call center ako So, yun. Kasi yung communication nga, importante dun. Importante. Oo. So, hindi lang sa team mo, sa lahat, di ba? Sa lahat. Sa client mo, paano makipag-usap sa client, paano makipag-usap dun sa team mo. Kasi 9 hours mong kasama araw-araw yan, di ba? So, syempre, tapos mag-iinuman pa kayo pagkatapos, mag-iaya pa yung boss mo. So, yun. So, doon sa mga bago, alam ko madaming ang introvert, madaming pero pag magpapasok kayo doon sa industry, importante na ikipag-usap kayo. Hindi lang doon sa kliyente, pati sa mga tao makaka-work niyo. Kasi yun yung magme-make or break ng mga lalo na pag may problema. Kasi sabay-sabay kayo mag-troubleshoot Oo. 'Di ba? Hindi naman pwedeng videographer lang mag-troubleshoot tapos bibit-biting ka na lang, 'di ba? Ano pa rin 'yan? Usap pa rin kayo, anong gagawin natin?
Anong diskarte natin dito, di ba? Yung mga ganon. Pag wala kang sasagot, di ano ka lang, fly on sa wall ka lang. Ang narinig ko lagi, wait lang, i-relay ko lang sa boss ko. Hindi na po sa'yo na, ito na yun eh, ito na yung sitwasyon eh. Anong gagawin natin dito? Sige, mag-desisyon na tayo. Wala tayong boss dito, tayo na to. Gawin na natin ng paraan to. Dapat doon pa lang, makapag-ano ka na. Oo. Ganda nun. Sabi nga nila, yan, ganda raw. Ayan. Basic ethics and shoot. Yan. Ganda putang. Ano mga ulul. Ayan. Yun nga. Yun. Parang, yun lang naman lagi. Parang communication lang talaga. Yun yung key sa lahat ng bagay. Communication. Kaya bumili kami ng Holy Land na na comset. Sa team nyo? Oo, sa team namin. Gusto nga namin bigyan din yung mga coordinator para pares kaming Pareho kayong channel. Oo, channel. Yan. Yun. Yan, alas 10. Sakto, 2 hours. 2 hours. Oo. Papaalam na kami. Mag-thank you lang kami sa sa meron ka pang isang Hindi, ito, ko to. Itong isang to, yung sa mga nanood, tag doon? Spin a wheel na lang. Okay. Yan. Meron pang isa sa sana magpadala ulit ang ang LABL, next podcast. So, ayan. Actually, yung next podcast namin, si Tito Al, tsaka si Tito Naku, may Jason. mga dala yan. LABL, yun? Model yung mga yun. So, yun. Sana mapagpadala siya si Boss Derek, no? Sorry doon sa mga question na hindi namin nasagot. PM nyo na lang. PM nyo na lang si Mok. Ayan. Yan. Pa-shoutout daw. Vince Katakutan, number 1 yan. Oy, Vince, salamat dun sa nirefer mo. Nag-inquire kanina. Yan. Sana mag-book. Vince, yan. Si Imon nanonood. Oy, Imon, wala pa kayo dito. Wala pa, sunod daw yan eh. Yan, inom pa tayo mamaya, bro. May gagawin ka ba bukas? Wala naman. Ayan, inom pa tayo. So yun, thank you sa sponsor natin sa Holy Land. Ito, papakita ko lang yung audio namin. Ito, hindi mo makikita yan, pero sobrang liit kasi. Yan galing. Galing. Sobrang galing nitong Holy Land. Kala ko nga kanina, Di ba? Sa tenga. Sa tenga. Pero yan, sobrang, lalo pag naka-black ka, sobrang camouflage. Galing nito. Mura lang, Paps. Sobrang mura. Parang mga 9,000 pesos. Ayan. So, Holy Land at Aperture, yung ilaw natin, ang napakaganda nating lighting setup. Brought to you by... Anong ilaw mo? Wala, kung anong available. Kung anong dala ng video. Ayan. Kung mag-iilaw ka, syempre, Aperture na. Ayan. Aperture. Yan yung ginamit namin sa Davao eh. Yan, Aperture. Oh, di ba yung kayo, sila yung doon. Kami nila, Miko. Isa sila sa nag-host doon. Si Miko kasi, isang parang, hindi naman ambassador, pero isa siya sa binibigyan ni Aperture ng mga lights. Galing din nun. Sana, dami ko natutunan doon. Sana, mag-guest ko rin niya si Boss Nick. Si Nico, si Michael, kasama ko last time. So, in-invite ko rin. So, bibigyan daw niya ng time. Talaga? Yes. Ayos. Thank you. So, maraming salamat sa mga nanood. Thank you. Thank you, guys. Ayan. Boss Mox, huling... Wala. Okay na yun. Dami na sinagot sa mga nyo eh. Hingitay ba kayo ng ng wise words from me? Walang wise words today. Si Lakas Bisig, nag-send daw siya ng start pero walang shoutout. Shoutout sa'yo, Lakas Bisig, Sabio. Putang ina mo, Lakas. Kayo na ka pa nag-PPM. Ito na, sige na. Ako na. See you sa Wednesday. Sino ba si Lakas? Si Lakas Bisig, si Strong and Rachel. Yan. O sige, ganito na lang. Sa lahat nag-send ng stars, sa kanila ko na lang ibibigay ito. Yun, Ayan. Kung sino man yung nag-send dyan, mamimili ako dyan. Sige. Kung sino yung pinakamalaki. Yun na lang. Yun na lang. O sige, promote ko rin sa mga videographers. Meron kaming subscription sa CinemaWorks. Pagka nag-subscribe kayo, 50 pesos lang a month, pare. 50 pesos a month. Meron ka makukuha free lots, tutorial ng monochrome. Tapos, kung magtanong ka, kung anong gusto mo itanong, pwede mo itanong sa akin doon. So, yun. Sobrang ganda ng 50 pesos. Para ka lang bumili ng soft drinks doon, Paps. Ayos 50 pesos lang yun in a month. Sa IG? Sa Facebook. So, yun. Meron kami subscription dyan. Subscribe lang kayo, mga idol. Sobrang mura niyan. Sobrang sulit.
2 lots every month. Meron tayong ilalabas ngayong taon na kada buwan merong lots na ilalabas at kada buwan meron tutorial. So maraming salamat. See you sa 28. Thank you.